Tinulungan ko ang mga taga-nayon sa pag-aalaga at pagbebenta ng hipon at kumita ako ng 8 milyong dolyar sa loob ng isang taon, pero pinaratangan pa rin nila akong kumukuha ng komisyon at gumagawa ng masama para kumita. Kung alam ko lang, sana ay winasak ko na lang ang lahat ng mga hipon, tinapon sa kulungan ng mga baboy para ipakain sa kanila, kaysa hayaan silang makuha kahit nakatiting nito. Na sumunod na taon, hindi na ako tumulong sa pag-aalaga nila. Sa halip ay nagpunta ako sa kalapit nayon, ang tigang at abandonadong nayon ng Dahuang, upang gumawa ng proyekto sa breeding ng mga yamang dagat, at hindi ko akalaing hihigit pa sa inaasahan ang kikitain ko. Samantala, ang nayon naman ng Baishui, dahil sa maling pagbabago sa mga kagamitan, ay nagresulta sa pagkaubos at pagkamatay ng lahat ng kanilang mga crawfish. Dahil sa napakataas na multa sa kontrata, umiiyak silang lumuhod at nagmakaawa sa akin na bumalik para tulungan sila. Ngumiti lang ako, dahil nung simula pa lang. Sino ba ang nagpalaya sa akin? Hindi ba't kayo rin mismo? Halika, itaas natin ang baso para kay Chen Mo. Kung hindi dahil sa batang si Chen Mo at ang mga bagong teknolohiyang dinala niya mula sa malaking lungsod, ang ating daan-daang ektarya ng mga basurang lawa ay hindi magkakaroon ng ganito katataba at kalalaking crawfish, di ba? Sa unang batch pa lang na ito, kumita na agad ang buong nayon natin ng 8 milyong dolyar. Si Barangay Chairman Liu Guangsheng ay may hawak na baso ng alak, pula na ang kaniyang matabang mukha sa kalasingan, at talsik-talsik pa ang laway niya habang nagsasalita, habang ang mga taga-nayon ay masayang nakipag-toast sa kaniya, at punong-puno ng paghanga ang tingin nila sa akin. Ang iba ay nagpaplano ng magpaayos ng bahay, at ang iba naman ay pinag-uusapan na ang pambili ng sasakyan para sa kanilang mga anak. Kinuskus ko ang aking mga mata na namumula na sa puyat at inubos ang isang baso ng alak. Ang mainit na pakiramdam ng alak ay dumaloy pababa sa aking lalamunan hanggang sa aking tiyan, ngunit hindi nito mapawi ang pagod ko sa kalahating buwang walang tulog. Ako si Chen Mo. Dati akong nagtatrabaho sa syudad bilang isang architect sa supply chain ng fresh seafood. Upang buhayin ang mga abandonadong lawa sa aking sariling nayon, nagbitiw ako sa trabahong may milyong dolyar na sahod at itinaya ko ang 5 taon ko sa trabaho, pati na ang 2 milyong dolyar na ipon ko. Binago ko ang kalidad ng tubig, gumawa ng espesyal na pagkain para sa mga hipon, at higit sa lahat, sarili kong pera ang ginamit ko para ipagtayo ang nayon ng isang oxygenated cold chain logistics station. Ang crawfish kasi, kapag inalis mo sa tubig, ay mabilis na nawawala ang buhay. Ngunit sa pamamagitan ng aking cold chain transport, ang mga hipon sa nayon ng Baishui ay nakakaabot ng buhay, ang 78% nito sa pinakamalalaking chain restaurant sa lungsod. Iyan ang dahilan kung bakit na ibebenta natin ito sa napakagandang presyo. Basta masaya kayo, masaya na rin ako. Unang batch pa lang naman ito. Kapag lumaki na ang susunod na batch ng mga hipon, maaari pang tumaas ang ating kita ng 10%. Subalit, kailangan nating palawakin ang cold chain station natin. Kaya magsipag po muna tayo nitong mga susunod na araw. Bigla na lamang, ang kababata kong si Zhao Qiang ay biglang ibinalibag ang isang account book sa mesa namin. Chen Mo, bago mo sabihin ang mga yan, hindi ba't dapat mo munang ipaliwanag ang mga record na ito? Biglang natahimik ang maingay na bakuran, at lahat ng mga mata ay nakatitig na sa amin. Jiangzi, anong klaseng kalasingan yan? Hindi ba't sinuri na ito ng accountant kahapon? Ang sinuri namin kahapon ay ang huwad na records na pinakita mo sa amin. Chen Mo, gusto mo ba talagang gawing tanga ang lahat sa nayong ito? Iyan ba ang natutunan mo sa pagtatrabaho sa labas? Ang bumalik dito sa nayon para lamang pagkapirahan kaming mga kapwa mo taga rito? Pagkasabi niya niyon, nagkagulo ang lahat. Agad akong tumayo. Jiangzi, ano bang pinagsasabi mong walang kwenta? Walang kwenta ba ito? Agad na binuksan ni Zhao Qiang ang account book at itinaas ito sa hangin. Tumingin kayong lahat dito. Inutusan ko ang isang kakilala ko sa lungsod para imbestigahan ang records ng seafood logistics natin. Ang inireport ni Chen Mo sa ating bayad sa cold chain transport ay 1,500 dolyar bawat tonelada, pero ang totoo, pati ang mga truck at kagamitang pangpalamig, kasama na ang mga toll fee, ang puhunan niya sa bawat tonelada ay 600 lang. Mula sa karamihan, agad na maririnig ang mga boses ng gulat. Lalong tumindi ang emosyon ni Zhao Qiang. At sa pilitan din niyang pinapabili sa atin ng espesyal na pagkain para sa hipon na 30 dolyar ang bawat kilo. May pinapatingin ako sa eksperto. Ang sangkap sa loob nito ay gaya lamang ng binibenta sa bayan na 8 dolyar lang ang bawat kilo, eksaktong-eksakto pa. Sa loob ng isang taon, si Chen Mo ay malamang kumita sa atin ng 5 milyong dolyar bilang komisyon. 5 milyong dolyar? Panginoon ko, kaya pala ganoon na lang siya kabait. Kung bumalik dito at sabihing yayaman tayo, iyon pala ay mas malaki ang ibinubulsa niya sa sarili niyang bulsa. Napakaganid niya. Sarili niyang kababayan. Dinadaya niya. Sa isang sandali, ang mga taga-nayon na nagpapasalamat sa akin kanina ay biglang nag-iba ang mga tingin, ang kanilang hanga ay napalitan ng duda at galit, maging ang masasamang intensyon ay hindi na nila naitatago. Mariin akong tumitig doon sa account book na puno ng pagkakamali habang nararamdaman ko ang pagtataka. Karaniwang pakain lang. Ang pakain na inihanda ko ay nilahukan ko ng mga bitamina para sa kalidad ng tubig at mga antibiotic para maiwasan ang sakit sa mga hipon. Nakikita ba iyon ng mga mata nyo? Ang bayad sa cold chain ay 600? Hindi ba niya isinama ang gastos sa nitrogen, pagkakasira ng mga oxygen pump, pati ang gastos sa mga station sa bawat hihintuan? Dapat sana'y binayaran. Halip ay gasolina at toll fees lang ang isinama niya? Zhao Qiang, nababaliw ka na ba? Ang pinakaimportante sa cold chain ay ang sistema ng oxygen at temperature control. Tanging gasolina at pakain lang ang tinitingnan mo.
Biglang lumitaw si Barangay Chairman Liu Guangsheng. Mataba niyang mukha na dati ipurong ngiti, ngayon ay puno na ito ng lamig at pangmamaliit. Tumigil ka na sa mga teknikal na salitang iyan. Chen Mo, ang mga ebidensyang ito ni Chiangzi ay malinaw na. Dahil kababayan ka namin, ayaw ka naming ipapulis. Ngayon, ibigay mo sa amin ang selyo ng kooperatiba at ang susi ng Cold Chain Logistics Station. Mula ngayong araw, hindi na kailangan ang tulong mo sa mga crawfish ng nayon ng Baishui. Habang pinagmamasdan ko ang ekspresyon ni Liu Guangsheng, na parang siguradong sigurado na, at tinitingnan ang matakaw at kampanteng ngiti sa mga mata ni Zhao Qiang, ay naintindihan ko na ang lahat. Hindi talaga nila iniisip na nagnakaw ako. Iniisip lang nila na ang sistemang ito ay gumagana na may kinikita na, at wala na silang mapapala sa akin. Director Liu, sigurado ka bang gagawin mo ito? Tumawa na lamang ako dahil sa sobrang galit, ang mga kagamitan sa cold chain station ay galing sa sariling bulsa ko at ang teknolohiya para mapangalagaan ng tubig ay nasa isip ko lang. Kapag inalis niyo ako, wala ba kayong takot na baka mawala ang lahat sa inyo? Sino ang tinatakot mo? Agad na binuhat ni Zhao Qiang ang bangko at malakas na ibinalibag ito sa lupa. Ang magpakain ba ng hipon, hindi ba kaya yan kahit nino? Basta ba ay maglalagay lang ng pakain sa tamang oras? At ang mga kagamitang pangpalamig ay puro malalaking refrigerator lang? Wala ka nang mapapala sa amin, Linta, dahil lalo kaming kikita. Oo nga, umalis ka na sa nayon ng Baishui. Ibalik mo ang pera na kinuha mo sa amin. Nagkakagulo ang lahat. Ang ilang malalakas na kabataang lalaki ay napapalibutan na ako at may hawak pa silang mga bote ng alak at mga pala. Tinitigan ko silang lahat na siyang inalagaan ko sa loob ng kalahating taon, na pinuhunan ko ng lahat ng lakas at puso ko, hanggang sa ang huling piraso ng malasakit ko sa nayong ito ay tuluyan nang naglaho at naging abo. Nanghihinang tumayo na lamang ako. Director Liu? Maling tao si Zhao Qiang, at hindi ko na siya masisisi. Pero ikaw, tuso ka talaga. Dahil sa inyong dalawa, hindi kayo magkakalakas ng loob na nakawin sa akin ang proyektong ito. Sabihin mo sa akin, at tinitigan ko siya sa kaniyang mga mata. Sino ang nasa likod ninyo at sumusuporta sa inyo? Sino ang nagsabi na kahit wala si Chen Mo, ay maibebenta nyo pa rin ang mga hipon na ito? Nagiba ang anyo ng mukha ni Liu Guangsheng, ngunit muli siyang napangiti. Chen Mo, totoong matalino ka, ngunit hinaharangan mo ang yaman ng iba. Sabi ng mga taong yon, basta't mapapaalis ka namin, lahat ng transportasyon para sa mga hipon ay libre na, at bibilhin pa ang mga hipon ng 20% na mas mataas kaysa sa presyo mo. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Libreng transportasyon, at bibilihin sa mas mataas na presyo. Sa ganitong negosyo, ang sinumang makakapag-alok ng ganitong imposibleng kondisyon sa komersyo ay tanging mga kapitalistang nais kontrolin ang merkado at walang pakialam kung anuman ang paraan. Ito ay hindi isang simpleng pagtataksil ng mga taga-nayon, kundi ito ay isang matagal ng pinlanong pag-atake sa negosyo. Kahit isang segundo ay hindi na ako nanatili at tumalikod na ako papalayo sa bakuran ng barangay. Naririnig akong sumasabog, mga inihandang paputok, matagal na nilang inihanda para sa selebrasyong ito. Makaingay ng kanilang selebrasyon, at ang sunod-sunod na tunog ng mga paputok sa mainit na gabi ng tag-araw ay tila kay sakit pakinggan sa aking mga tainga. Tila ba nagseselebrasyon sila sa pagpapatalsik sa isang taong nanlamang sa kanila? Ngunit ang totoo, sinasalubong lang nila ang hindi nila inaasahang kapahamakan. Bumalik ako sa inuupahan kong kwartong gawa sa laryo sa komite ng barangay para magligpit ng mga gamit. Kakaangat ko lang ng pinto nang biglang dumating si Zhao Qiang, kasama ang ilang malalakas na kalalakihan mula sa baryo at nakipagsiksikan sila sa loob. Nakatitig sila sa akin na parang binabantayan ang isang magnanakaw. Chen Mo, lilinawin ko na ito sa iyo ngayon pa lang. Ang mga gamit dito ay pag-aari ng gobyerno. Wala kang karapatang maglabas kahit isang tornilyo man lang. Si Zhao Qiang ay may hawak na matigas na kahoy sa kaniyang kamay, bakas sa kaniyang mga mata ang pagyayabang ng isang maliit na tao. Ang lahat ng ito ay kolektibong pag-aari ng ating Baishui Village. Tinitigan ko siya ng masama at malamig, pero hindi ako nagsalita. Binuksan ko ang bag ko, naglagay lang ng ilang pirasong damit, tapos ay binunot ang plug ng kulay itim na laptop sa mesa, at isinilid ito sa bag. Doon nakalagay ang lahat ng trabaho ko, pati na ang sistema ng cold chain para sa Baishui Village, ang core temperature control algorithm nito, at ang microelement ratios para sa espesyal na pagkain ng mga hayop. Nasa loob lahat ng hard drive na iyon. Ang mga gamit sa labas tulad ng mga freezer at oxygen pumps, ay nabili ko gamit ang $2 milyong na naipon ko. Dahil nagkaaway na kami, na akong panahon na makipag-away o magdemanda laban sa mga taong ito na walang alam sa batas. Kahit makuha nila ang kagamitan, wala itong silbi. Dahil kung wala ang aking core parameters, ang mga mamahaling gamit na iyan, bago lumipas ang kalahating buwan, ay magiging tumpok na lamang ng basura. Sinuot ko ang bag at mabilis na lumabas ng kwarto. Pagdating ko sa may puno ng balete sa dulo ng baryo, iskulay itim na Mercedes-Benz S-Class ang tahimik na nakaparada roon. Bumukas ang pinto, isang lalaking nakasuit at necktie, at maayos ang buhok ang bumaba. Agad siyang sinalubong ni Barangay Chairman Liu Guangsheng, na may malawak na ngiti sa mukha. President Wang, bakit po kayo pa ang mismong nagpunta rito? Nakabalot na po ang mga hipon, handa na po silang ikarga anumang oras. Huminto ako sa paglakad at medyo piningkit ang aking mga mata. Si Wang Kai, ang tauhan ng malaking kumpanyang Lin's Aquatic Products, ang pangunahing kanang kamay ni Xu Haicheng. Ilang taon na ring agresibong nagpapalawak si Xu Haicheng sa negosyo ng pagkaing dagat at matagal na niyang inaasam na makuha ang matagumpay kong chain distribution system na may maas na survival rate ng mga paninda.
Mukhang ito ang dahilan kung bakit nagawang magmalaki ni Liu Guangsheng at Zhao Qiang at palayasin ako ng basta-basta. Tinapik ni Wang Kai ang balikat ni Liu Guangsheng pero lumampas ang kaniyang tingin sa kanya at diktang tumitig sa akin. Bahagyang ngumisi siya sa akin, tila isang nanalo na nanunukso, siya lumapit sa akin. President Chen, sa wakas at nagtagpo rin tayo. Sa totoo lang, maganda ang disenyo mo sa cold chain base na ito. Pinapasalamatan ka ni President Xu dahil sa ginasta mong $2 milyong natapos mo para sa amin ang pinakamahirap na bahagi ng konstruksyon. Sinasadya niyang idiin ang mga salitang $2 milyong. Bakas sa kaniyang mata ang pangungutya. Huwag kang mag-alala. Madaling nakawin ang kagamitan, pero hindi madaling gayahin ang mismong teknolohiya. Susunod na buwan ay magsisimula na ang matinding tag-init. Sana lang ay alam ng mga tao nyo kung paano ihahandle ang 38 degree na temperatura, kasabay ng pagtaas ng ammonia sa tubig at pabigla-biglang pagbabago sa lamig ng imbakan. Napatawa na lang ng bahagya si Wang Kai. President Chen, nandito na tayo sa ganitong sitwasyon, kaya huwag mo na kaming takutin. Pagpapalamig at oxygen lang naman yan, di ba? May daan-daan kaming eksperto sa aming kumpanya. Hindi ba namin kaya ang mga freezer na ito? Mag-alala ka na lang sa sarili mo. Balita ko ay wala ka ring nadalang kahit ano. May matutulugan ka ba mamaya? Hindi na kailangang mag-alala si President Wang tungkol diyan. Hindi ko na pinansin ang pangiinis niya. Naglakad na lang ako palayo nang hindi lumilingon. Habang naglalakad sa kalsada, bahagya kong narinig ang boses ni Liu Guangsheng mula sa likuran. President Wang, ang tungkol po sa sinasabi nating libreng delivery, pati na ang 20% dagdag sa presyo ng pagbili. Huwag kang mag-alala, Old Liu. Dala ko na ang kontrata. Pero kailangan nating malinaw ang mga tuntunin. Ibinigay sa inyo ng aming kumpanya ang magandang offer, kaya dapat masiguro nyo ang magandang kalidad. May nakalagay na dagdag na probisyon sa kontrata. Kapag ang bilang ng namatay na hipon ay lumampas sa 5% o kaya naman ay may mga may sakit na hipon, hindi nyo lang dapat ibalik ang buong bayad kung hindi ay magbabayad din kayo sa aming kumpanya ng 10 beses na halaga ng multa para sa paglabag sa kasunduan. May problema ba rito? Wala pong problema. Hinding-hindi po magkakaroon ng problema. Ang ayos ng gamit na ito, paano namang mamamatay ang mga hipon? Jiangzi, pumirma ka na agad. Liu Guangsheng, dahil nasilaw sa malaking halagang nakita, ay hindi na nag-isip at pumayag agad. Napangiti ako ng palihim sa gitna ng dilim. 10 beses na multa para sa paglabag sa kontrata. Masyadong matalino ang naging plano ni Xu Haicheng. Hindi siya pumunta rito para sa pagkakawanggawa, kundi para sa Baishui Village. Pagkatapos niyang ubusin ang huling patak ng tubo, gagamitin niya ang kasunduang ito, kunin ang lahat ng lupa at palaisdaan ng Baishui Village, pang mapasa kamay niya ang lahat sa legal na paraan. Liu Guangsheng o Liu Guangsheng, akala mo ay nakahawak ka na sa swerte pero hindi mo alam na kinagat mo na pala ang isang nakamamatay na pain. 3 oras ang lumipas, basang-basa ako ng pawis, habang nakatayo sa layong 15 kilometro mula sa Baishui Village, dito sa Dahuang Village. Ang lugar na ito ay kabaligtaran ng maganda at mayabong na Baishui Village, puro puti at maalat na lupain ang makikita kahit saan. Wala pananim na nabubuhay at kahit ang mga damo ay kakaunti lang. Matagal nang umalis ang mga kabataang malalakas, at ang natira na lang ay ang ilang matatanda at may karamdaman na talagang hirap na hirap sa buhay. Naglakad ako hanggang sa bungad ng nayon, sa tapat ng isang sira-sirang laryo. Ang barangay captain ng Dahuang Village na si Li Jiangguo ay kasalukuyang nakaupo sa lupa, hinihit-hit ang kanyang tabako, at panay ang pagbubuntong hininga. Lumapit ako at tinawag siya. Uncle Lee, nag-angat ng tingin si Li Jiangguo. Matagal niya akong tinitigan gamit ang kanyang nanlalabing mga mata bago niya ako nakilala. Aba, hindi ba ikaw ang anak ng pamilyang Chen mula sa Baishui Village? Malalim na ang gabi. Bakit ka napadpad sa mahirap na lugar na gaya nito? Ibinaba ko ang aking bag, at direktang umupo sa bato sa harap niya. Gusto mo bang gawin nating ginto ang libo-libong ektaryang tiwangwang na maalat na lupain nyo? Sanayong ito? Ngumiti ng mapait si Li Jiangguo. Xiao Chen, wag mo nang paglaruan ng isang matandang gaya ko. Masyadong maalat ang lupang ito, pati mga ligaw na hayop ay hindi lumalapit dito. Paano magkakaroon ng ginto rito? Alam ko pong hindi mabubuhay dito ang mga ordinaryong hipon. Alam ko iyon. Pero nitong nakaraang 6 na buwan sa laboratorio, nakagawa ako ng isang algorithm para sa paglilinis ng tubig na espesyal para sa ganitong kaalat na tubig. Ang mga hipong mabubuhay sa tubig na ito ay hindi lang basta hindi mamamatay. Dahil sa mataas na presyon ng alat, ay magiging sobrang siksik ang laman nito, maputing-maputi ang ilalim, at walang kahit anong masangsang na amoy. Tinatawag ko itong crystal shrimp. Ang mga murang hipon mula sa Baishui Village ay matagal ko nang hindi pinapansin. Gusto ko rito na magtayo ng isang base para sa supply ng sariwang lamang dagat para sa mga mamahaling restaurant na Michelin class at sa mga pinakamaluhong hotel. Ang 1 kilo ng hipon ay ibebenta ko sa halagang $200. Biglang nanginig ang kamay ni Li Jiangguo na may hawak na tabako, nahulog ang abo sa kanyang tsinelas, pero hindi niya ito napansin habang nakatingin sa akin ng gulat na gulat. Sa sandaling iyon, 15 kilometro ang layo sa Baishui Village. Si Zhao Qiang ay tuwang-tuwang natayo sa harap ng control panel ng cold chain station at basta na lang pinindot ang main power button. Naliwanag ang pulang ilaw sa screen at lumabas ang isang dilaw na babala. May nakitang problema sa temperatura. Paki-calibrate muli ang mga setting. Walang calibrate. Anong klaseng makina ito? Sobrang abala. Nagreklamo si Zhao Qiang at direktang pinindot ang force skip para sa pinakamataas na lakas ng cooling. Sinabayan ito ng ugong mula sa compressor at pilit na tumakbo ang makina. Ang pagbibilang ng huling sandali ng Baishui Village ay opisyal nang nagsimula. Sa kabilang banda,
Nakatingin lang sa akin nang tulala si Li Jiangguo. $200 bawat kalahating kilo. Xiao Chen, nawawala ka na ba sa katinuan? Ang mga crayfish sa palengke, ang pinakamahal na ay nasa 20 hanggang $30 lang. Akala mo ba ang maalat na tubig natin dito sa Dahuang Village ay ang mahiwagang lawa ng Queen Mother of the West? Uncle Lee, iyang mga sinasabi nyo ay mga karaniwang hipon na lumaki sa putikan. Mataas ang antas ng asin at alkalino sa tubig ng lupang ito. At sa ganitong klase ng kapaligiran para mabuhay ang mga crayfish, nagbabago ang presyon sa loob ng katawan nila. Alam nyo ba kung ano ang magiging resulta nito? Tumigil muna ako sandali at tumingin ng direkta sa kanyang mga mata. Una, ang balat ng hipon ay magiging sobrang tatag at makintab. Pangalawa, ang hibla ng karne nito ay magiging sobrang siksik at malambot sa bawat kagat. Pangatlo, maalkalinong tubig ay may natural na epekto sa pagpatay ng mikrobyo. Giging maputing-maputi ang mga hasang nito. Hinding-hindi magkakaroon ng kahit katiting na lansa. Basta maglagay tayo ng anti-seepage film at gamitin ang aking microecological cycle algorithm para alisin ang mga toxin sa tubig, ang mga hipong mapapalaki natin dito ay magiging mamahaling produkto sa mga luxury market. Di makapagsalita si Li Jiangguo sa gulat kahit hindi niya gaanong maintindihan ang tungkol sa presyo ng tubig o malinaw sa kanya ang salitang mamahaling produkto. Ngunit kabubukas pa lang ng pag-asa sa mga mata ng matanda ay muli itong nawala. Xiao Chen, sa totoo lang, sa pondo ng baryo natin, kahit $2,000 ay wala tayo. Iyong sinasabi mong anti-seepage film, pati mga cycle pump, saan naman tayo kukuha ng pampatayo niyan? Ako na ang bahala sa pera. Mula sa loob ng bulsa ko ay naglabas ako ng isang bank card. Mayroon akong bahay sa kabisera na may sukat na 80 square meters. Isinanla ko na iyon kahapon. Kasama ang huli kong natitirang pera, nakalikom ako ng $3 milyong. Ang perang ito ay gagamitin lahat para sa pasilidad ng Dahuang Village. Pinapanood ko si Li Jiangguo habang nangangatog ng bahagya ang kaniyang mga labi sa gulat. Ang tono ng boses ko ay kalmado at walang bahid ng kaba. Na tila ba ang nakataya ay hindi ang lahat ng kaperahan ko, kundi halaga lamang ng isang agahan. Uncle Lee, ibibigay ko ang teknolohiya at ang buong puhunan, at kayo naman ang magbibigay ng 5,000 ektaryang lupang ito na walang gustong kumuha, pati na ang lakas paggawa ng buong baryo. 70% ang sa akin sa kikitain at 30% naman para sa baryo. Lakas loob nyo ba akong kakampihan sa sugal na ito? Kapag nanalo tayo, ang bawat pamilya sa Dahuang Village ay makakapagpatayo ng sarili nilang mansyon. Pero kapag natalo ako, ang tiyan mo na ito ay aalis na. Mapapagod lang kayo ng kaunti, pero ang lupa ay sa inyo pa rin. Umihip ang hangin sa lumang pagawaan ng tisa at biglang tumahimik ang buong paligid. Titig na titig si Li Jiangguo sa bank card na iyon, pagkatapos ay tumingin sa aking mga matang puno ng puyat, ngunit puno rin ng determinasyon na parang sa isang gutom na lobo. Maya-maya pa, biglang tumayo ang matanda. Sige, gagawin natin. Sa sobrang hirap ng Dahuang Village, pati Mumu ay ayaw nang lumapit dito. Kaya ano pa ang dapat nating ikatakot? Bukas na bukas ay kakatok ako sa lahat ng pinto. Ititipon ko ang bawat tao sa baryo para simulan ang paghuhukay at paglatag. Nang sumunod na buwan, lubusan na akong nanirahan sa Dahuang Village. Sa ilalim ng nakapapastol na araw na nasa 37 o 38 degree at sa paanan ng maputi at kumikinang na tuyot na lupa. Ipinakita ng mga taga-Dahuang Village kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagtitiyaga sa trabaho. Kahit walang makinarya gaya ng excavator, gumamit sila ng pala at piko at buong lakas na nagbungkal sa matitigas na lupa para makagawa ng mga ayos na imbakan para sa mga isda. Personal kong binantayan ang paglalatag ng bawat panakip sa ilalim ng lupa at ibinaon ang bawat tubo na parang mga ugat sa ilalim ng lupa hanggang sa maiugnay ito sa aking mismong binuong Central Control System para sa ekolohiya. Habang nagpapakahirap kami sa gitna ng putikan para madali ang pagpapatayo, ang Baishui Village naman na 15 kilometro ang layo, ay kalukuyang nagpapakasasa sa yamang dumating. Ang unang 10 tonelada ng crawfish ay masayang ipinadala na sa lungsod. Masyadong mayaman ang grupo ni Xu Haicheng, bukod sa libreng logistics fee, ay nagbayad pa sila ayon sa mas mataas na presyo sa merkado. Ang presyo ay tinaasan ng 20% at binayaran agad ang buong halaga ng mga produkto. Umabot sa $600,000 ang pera na nakabundle pa at nakasalansan sa mesa sa tanggapan ni Baishui Village. Ang hawak ni Zhao Qiang, ang isang bungkos ng pera, ay mayabang niya itong iwinasiwas sa harap ng mga taga-nayon. Kita nyo ba? Kita nyo ba? Sinasabi ko na nga ba? Isang manloloko si Chen Mo. Basta isagad lang ang makina sa pinakamalakas, ay magiging malikot at masigla pa rin ang mga hipon. Kahit bumili pa tayo ng sarili nating murang pakain, ay lalaki pa rin silang matataba. Mga nagdaang $1,000,000 na yon, ninakaw lang lahat ng walang hiyang Chen na yon. Naghiyawan ng malakas ang mga taga-nayon at ang kanilang mga mata ay naglalabasan na ang pagiging gahaman. Mga kanayon, dahil walang hangganan ang pagbili sa panig ni Boss Xu, ano pa ang hinihintay natin? Lahat ng natitirang kanal at maputik na lubugan sa ating nayon, gamitin nating lahat para sa alagaan, damidihan ang paglagay ng mga binhi, at bilhin ang pinakamurang pakain sa bayan. Pakainin nyo sila ng pakainin. Dodoblehin natin ang kikitain sa susunod na buwan. Nabaliw na ang buong Baishui Village.
Para madagdagan ang dami ng produkto, ang dapat ay 800 libra lang bawat sukat ng lupa sa kanilang palaisdaan, pero ipinilit nila ito hanggang sa 3,000 libra. Para makatipid, tinigil na nila ang ginawa kong masustansyang formula na puno ng mga mineral at proteksyon, pinalitan ito lahat ng mababang uri at napakamurang pakain. Hindi lang yan, sinabi ni Zhao Qiang na masyadong maliit ang daloy ng tubig at nakakaapekto sa trabaho, kaya direkta niyang tinanggal ang filter ng tubig sa base ng cold chain station. Tinanggal na nga, ang tanging nakikita lang nila ay ang pera sa harap nila, o hindi nila alam ng kapahamakan sa itaas nila ay handa nang bumagsak. Noong 5 ng Agosto, ang pinakamainit na bahagi ng summer, nakatayo ako sa bagong gawang control tower ng Dahuang Village, at pinagmamasdan ang paanan ko, ang malawak na pond ng mga alagang parang malinaw na sapiro, at sa ilalim ng tubig kabi-kabilang mga crystal shrimp na masayang lumalangoy. Dahil sa sikat ng araw, ang kanilang mga balat ay tunay na kumikinang na tila parang salamin ang pagkakatransparent. Ang microecological circulation system ay naglalabas ng mababang tunog at tinatanggal ang mga nakakalaso na sangkap mula sa tubig alat ng may katumpakan. Saka ito ginagawang mineral na kailangan ng mga hipon. Ang lahat ay ayon sa aking kalkulasyon at maayos na tumatakbo. Sa sandaling iyon, umakyat si Li Jiangguo sa control tower. Ngingiti at sobrang saya. Xiao Chen, napakagaling mo talaga. Napakaganda ng tubo ng mga hipon na ito. Hindi lang sila malalaki, kundi napakalakas pa ng kanilang mga sipit. 1 linggo na lang, maaari na nating ilabas ang unang batch ng mga hipon, di ba? Pinunasan ko ang pawis sa aking noo at tumingin sa direksyon ng Baishui Village. Uncle Lee, huwag kang magmadali dahil nagsisimula pa lang ang palabas. Ayon sa weather forecast simula bukas, ang pinakamataas na temperatura ay lalampas sa 42 degree at tatagal ito ng hindi bababa sa 1 linggo. Uncle Lee, alam mo ba kung ano ang Black Gill Disease? Napatigil si Li Jiangguo ng saglit. Anong sakit yon? Ito ay isang sakit sa ilalim ng mainit na panahon, mataas na ammonia, at tubig tabang, isang malalang nakakahawang sakit na tumatama sa mga crayfish. Kapag nagsimula na ito, sa loob ng 3 araw, mga hasang ng hipon sa buong palaisdaan ay mangingitim, mabubulok. Sa huli, ay lulutang silang lahat at mamamatay. Ang mga tao sa Baishui Village, tinuring nilang mahiwagang gamot ang mga pampalamig. Bukas, ang ikalawang bayad para sa Shu Haicheng ay magsisilbing katapusan na nila. Sa sumunod na 3 araw ng matinding init, ang buong Baishui Village ay naging parang isang dambuhalang sauna sa labas. Walang kaunting hangin sa paligid, tanging nakakasuffocate na init lang, ang masangsang na amoy, na parang bulok na itlog, may halong lansa ng patay na isda. Dahaling tapat, tatarantang tumakbo si Zhao Qiang punta sa opisina ng konseho na namumutla at sumisigaw. Uncle Guangsheng, may problema. May malaking problema. Ang mga hipon sa palaisdaan, lahat ay lumulutang na. Habang nakahiga sa upuang kawayan at naka-aircon at nananaginip na yayaman si Liu Guangsheng ay biglang nagising. Bakit ka sumisigaw dyan? Normal lang na lumutang ang mga hipon para huminga kapag mainit. Bilisan mo, buksan ang aeration machine. Binuksan ko na. Todo na ang bukas nito, pero walang epekto. Puntahan niyo po agad at tignan, hindi lang sila basta lumulutang, kundi nakatihaya na sila at wala ng buhay. At saka yung mga hasang ng hipon, lahat ay maitim na. Biglang nakarinig ng ugong si Liu Guangsheng sa kanyang ulo at hindi na niya naisuot ng maayos ang sapatos. Habang nakayapak ang kabilang paa ay kumaripas siya ng takbo sa labas. Pagdating nila sa baryo, pinakamalaking palaisdaan, tumambad sa kanila, nagpadilim sa paningin ni Liu Guangsheng, muntik na siyang mahulog sa tubig. Ang palaisdaang dati ay napakalinaw, ay naging para isang malapot at itim na lason. Dahil sa matinding init, sumabog ang mga nakaimbak na basura ng maruming pagkain sa ilalim, dahilan upang ang level ng ammonia ay biglang tumaas ng husto. Sa ibabaw ng tubig, isang katutak na patay na hipon ang nakalutang, na naglalabas ng nakasusuklam na baho. Habang sa ilalim naman, marami pang maliliit na hipon na naghihingalo ang pilit na umaakyat sa pampang. Nang kumuha sila ng isa, ay makikita na ang atin nilang mapuputing hasang sa pagkakataong ito, ay nangingitim na at nabubulok. Ang sakit sa hasang ay lumaganap sa masamang kondisyong ito, na para isang epidemya, sa gitnang napakaraming hipon, ay tuluyang sumabog. Nanginginig ang buong katawan ni Liu Guangsheng habang namumula ang mga labi sa nerbiyos. Paano nangyari ito? Paano naging ganito? Noong nandito pa si Chen Mo, hinding-hindi ito nangyari. Tio, bakit niyo pa binabanggit ang malas na taong iyon? Siguradong dahil ito sa masamang panahon. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ngayong gabi, darating na si Wang Kai para kunin ang ikalawang batch ng supply, eksaktong 20 tonelada. Kapag hindi tayo nakapag-deliver, base sa kontrata, kailangan nating bayaran si Shu Haicheng ng 10 beses na multa. Milyon-milyong dolyar ang halaga niyon. Kahit ibenta pa natin ang lahat ng bahay sa baryong ito, hindi pa rin iyon sasapat pambayad. Nang marinig ang 10 beses na denda para sa paglabag sa kontrata, nanigas si Liu Guangsheng sa kaba, at ang nag-aapoy niyang isipan ay biglang kumalma, at ang pumalit ay ang bagsik ng isang taong wala nang mawawala. Hindi natin kayang magbayad. Kahit mawala man ang lahat, hindi tayo magbabayad. Hinila ni Liu Guangsheng ang kwelyo ni Zhao Qiang, at ang kanyang nanlilisik na mga mata ay nakatitig ng husto sa kanya. Makinig ka. Habang buhay pa ang karamihan sa mga hipon, pabilisin ang pagtawag sa buong nayon para makuha ang mga ito. Itapon ang mga wala na. Basta't ang mga buhay pa, kahit na may sakit pa ang mga ito, ipaglabas nyo lahat at ilagay sa mga freezer. Napatulala si Zhao Qiang. Pero uncle, ang mga may sakit na hipong yan, madaling mapapansin ng mga tao ni Wang Kai.
At hindi sila makakaabot sa lungsod ng ganyan. Binatukan ni Liu Guangsheng ang likod ng ulo ni Zhao Qiang at galit na nagsalita. Wala ka bang utak? Hindi ba't maganda ang kagamitan ni Chen mo? Ibaba mo ang temperatura sa pinakamalamig para tumigas sila agad. Kapag matigas na ang mga hipon, hindi na masyadong mapapansin ang itim sa hasang. Pagdating sa bodega sa lungsod, kapag nakapasa na sa inspeksyon at matuklasan man nilang wala na ang mga hipon o kaya naman ay may sakit ang mga ito, ibebenta natin na problema iyon sa biyahe. At dahil sa maling pag-imbak nila, ano ang kinalaman ng Baishui Village doon? Napasinghap sa gulat si Zhao Qiang. Ang diskarteng ito ay para na ring ginagawang uto-uto ang Shu Haicheng. Ngunit dahil sa kakaharapin nilang pagkawala ng kabuhayan, wala na silang ibang pagpipilian pa. Bakasan ang bagsik sa mga mata ni Zhao Qiang. Gagawin ko! Ngayon din ay isaset ko na ang mga freezer sa pinakamalakas para ma-frozen agad ang mga ito. Pagkasabi niyon ay mabilis siyang tumakbo patungo sa storage station. Isang desperadong pagtatangkang isalba ang sarili ang baliw na nangyayari sa Baishui Village. Lahat ng mga taga na yon, bata man o matanda, ay nasa ilalim ng mainit na sikat ng araw, parang mga baliw sa loob ng mabahong putikan, hihuli ang mga may sakit na hipon. At pagkatapos ay sabay-sabay nilang isiniksik sa loob ng sasakyang pampalamig na sapilitang binuksan ng Zhao Qiang sa isang matinding mode ng mabilis na pagpapayelo. Wala silang kaalam-alam na Chen mo, ang pangunahing algoritmo ng palamig na iniwan doon ay nakabase sa pagkontrol ng temperatura at oksiheno para hayaang matulog ang mga hipon at hindi para basta na lang biglaang i-freeze. Sobrang baba ng temperatura na walang proteksyon ng algoritmo, kasama pa ang loob ng mga may sakit na hipon na dati nang mahina ang mga bahagi, ay mas lalo lang magpapabilis sa pagkasira at pagkabulok nila. Samantala, 15 kilometro ang layo sa Dahuang Village, nakaupo lang ako sa ilalim ng puno at kampanteng umiinom ng malamig na katas ng plum. Sa harap ko, sa kontrol ng microecology, ang bawat datos sa gitna ng 42 degree na init ay nananatiling matatag. Ang mataas na alkalinidad ng tubig ay may natural na kakayahang pumatay ng mikrobyo. Yung mga nagsisimulang kumalat na bakterya ng sakit na black gill, bago pa man makapagparami, ay awang nililinis na ng sistema. Sa ilalim ng tubig, ang mga hipon na may matitigas na balat at malilinaw na anyo ay napakasigla sa pag-aagawan sa espesyal na pagkain na inihanda ko. Nagpupunas ng pawis si Li Jiangguo, medyo hindi pa rin siya mapakali. Si Xiao Chen ay nakikita kung gaano katindi ang init. Nabalitaan ko na mabaho na raw ang tubig sa kalapit na Baishui Village. Sigurado ka bang okay lang tayo rito? Ngumiti lang ako ng bahagya at sinabihan ng mga taga-nayon na matulog ng maaga ngayong gabi, mag-ipon ng lakas, dahil bukas ay may magandang palabas na mangyayari. Kung alas 10 ng gabi, nagdala si Wang Kai ng 5 malalaking truck na pangmalamig at dumating sa pasukan ng nayon ng Baishui Village sa itinakdang oras. Sina Liu Guangsheng at Zhao Qiang, na may malalaking ngiting mapagkunwari, ay sinalubong sila. President Wang, ang 20 toneladang produkto ay nasa loob na ng pasilidad at nagyeyelo na, garantisadong sariwa po ang mga ito. Hindi man lang bumaba ng sasakyan si Wang Kai, kundi bahagya lamang itong kumaway, ikarga na ang mga iyan. Dahil ang loob ng bawat truck inayos ni Zhao Qiang sa negatibong mahigit 10 degree, singlamig na ng imbaka ng yelo, binuksan lamang ng mga tauhan ni Wang Kai ang pinto at sinuri ang ilang basket sa pinakataas. Sa unang tingin, ang mga hipon ay talagang matigas at nagyelo, wala kang makikitang kakaiba sa kanila. President Wang, walang problema po. Dahan-dahang itinaas ni Wang Kai ang bintana ng kanyang sasakyan. Tara, bumalik na tayo sa sentro. Habang pinapanood ang 5 truck mawala sa dilim ng gabi, nanghina ang mga tuhod ni na Liu Guangsheng at Zhao Qiang, kaya napaupo na lamang sila sa sahig, kanilang mga damit ay basang-basa na ng malamig na pawis. Nakalusot na tayo. Tio, nakaligtas tayo sa panganib. Gayunpaman, ang ngiti sa kanilang mga mukha ay tumagal lamang ng wala pang 6 na oras. Alas 4 ng umaga, sa central warehouse ng grupong Shu Haicheng sa loob ng lungsod, pinamamahalaan ni Wang Kai ang mga trabahador upang buksan ang likurang pinto ng mga truck. Sa sandaling mabuksan ang mga pinto ng truck, isang matinding masamang amoy, sumabog at bumulaga sa kanilang lahat. Ang 2 trabahador sa pinakaunahan ay sa sobrang tindi ng baho ay tila nawalan ng malay ang mga mata. Agad silang nasuka at natumba sa sahig. Biglang natigilan ang ngiti sa mukha ni Wang Kai habang tinatakpan niya ang kaniyang ilong at bibig at pilit na tinitiis ang duduwal na tumakbo sa harap ng karwahe. Doon niya nakita na ang 20 tonelada ng ipinagyayabang na dekalidad na crayfish, tapos itong ilabas sa loob ng 10 minuto sa sobrang lamig na temperatura ay naging parang putik na at nangangamoy na maitim na bulok na karne. Ang bawat hasang ng hipon ay nagkulay itim na nakakasuka. Paano ito naging mamahaling pagkain? Ito ay isa lamang 5 truck na punong-puno ng mapanganib na kemikal. Eksaktong sa oras na iyon, ang cellphone ni Wang Kai ay parang babala ng kamalasan na bilang nanginginig at ang caller ID ay si Shu Haicheng. Nanginginig na pinindot ni Wang Kai ang sagutin at sa kabilang linya ay narinig ang napakalamig na boses ni Shu Haicheng. Wang Kai, kapag nagkaproblema sa mga produktong ito, ay mawawala ka na rin sa mundo. Kakakuha ko lang ng balita. Ang kawanihan ng kalusugan ng probinsya at ang mga taga-regulatoryo ng merkado ay nasa tapat na ng pinto ng ating distribution center. Biglang nanlaki ang mga mata ni Wang Kai at bumuhos ang malamig na pawis. Mabilis siyang lumingon, tumingin sa direksyon ni Baishui Village at sa kaniyang mga mata ay nakikita ang matinding galit na tila gusto ng parusahan ng sinuman. Alas 6 ng umaga, ang mga taga-baryo ng Baishui Village ay natutulog pa at nagnanais yumaman.
Ngunit ang bakal na pinto ng village hall ay malakas na kinalabog at nabuksan isang itim na sasakyan, ang parang mabangis na hayop na sumugod sa loob at ang nakakabinging tunog ng preno ay agad na bumasag sa katahimikan ng baryo. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Liu Guangsheng habang nagsusuot ng damit at mabilis siyang lumabas ng kwarto at pati si Zhao Qiang ay kinukuskus pa ang antok na mga mata. Nang makita nila kung sino ang nakatayo sa labas, swerte nila kagabi ay biglang nawala. Punong-puno ng galit ang mga mata ni Wang Kai. Wala na ang kanyang jacket na Amerikana at ang kanyang kurbata ay nakakalaylay na. Para siyang galit na asong gutom na naghahanap ng kalaban at mariin siyang nakatingin sa dalawa. Sir President Wang, bakit po kayo nandito ng napakaaga? Hindi po ba kakakuha lang ng mga produkto kagabi? Hindi na nagpaliwanag si Wang Kai, nag-utos siya gamit ang kanyang kamay at ang mga tauhan niya sa likuran na may bitbit na dalawang malaking basket na plastic ay lumapit kay Liu Guangsheng at biglang ibinuhos ang lahat sa sahig. Daan-daang bulok at mabahong hipon na, nangingitim na ang mga lamang loob nito, humandusay sa harapan ni Liu Guangsheng at Zhao Qiang. Liu Guangsheng, ang tapang mo ha? Ginamit mo ang mga bulok na hipon na ito para lang lokohin kami sa pera ni Chairman Xu? Alam mo ba, ang mga sasakyan ng opisina ng kalusugan ay nakabantay na sa ating bodega? Sa ilalim ng pangalan ni Chairman Xu, ang 3 malalaking supermarket ay pinatitigil ang operasyon ngayong umaga. Sir President Wang, nagkakamali po kayo? Siguradong isang malaking pagkakamali lang ito. Nung inilagay po iyan sa sasakyan, buhay pa po sila. Walang hiya anong pagkakamali. Tinadyakan ni Wang Kai si Liu Guangsheng paupo sa sahig at kinuha mula sa kanyang bag ang isang makapal na tumpok ng dokumento at ihinampas ito ng malakas sa mukha ni Liu Guangsheng. Nagkalat ang mga papel sa paligid at ang mga pulang tatak nito ay nagpatakot sa lahat ng naroon. Huwag ka nang umarte sa harap ko. May 20 tonelada tayong produkto, katumbas ng 40,000 gin, at bibilhin namin ito sa halagang $30 bawat gin bilang dagdag na presyo, kaya ang kabuuang bayad ay $1,200,000 Malamig na tinitingnan ni Wang Kai ang lahat, habang ang abogado sa tabi niya, na walang anumang emosyon, ay inayos ang kanyang salamin, at nagsimulang basahin ang mga tuntunin sa kontrata. Ayon sa nilagdaang karagdagang kasunduan ng bawat panig, kapag lumampas sa itinaktang dami ang mga may sakit o mga wala ng buhay na hipon, ituturing itong isang malalang paglabag sa kontrata at panloloko. Kailangang ibalik ang buong kabayaran at magbayad ng 10 beses na danyos para sa paglabag na aabot sa kabuuang $12 milyong. Bukod pa dito ang danyos para sa pangalan ng kumpanya at multang administratibo na $3 milyong. Sa kabuuan, ito ay $15 milyong. Nang marinig ang napakalaking halagang ito, ang mga taga-nayon na nagtipon-tipon ay sabay-sabay na napasigaw sa takot. $15 milyong. Namula ang mga mata ni Zhao Qiang at biglang kumuha ng isang pala. Sinungaling ka? Nananamsala ba kayo? Pinilit nyo kaming pirmahan ng kontratang iyan? At ang mga hipon na iyan ay dahil hindi nyo naayos ang pagpapanatili ng inuwi niyo? Bakit kami ang kailangang magbayad? Napangisi na lamang si Wang Kai. Talagang wala kayong takot sa mangyayari. Agad na humarap ang bodyguard sa likuran. Sa pamamagitan ng isang malakas na sipa, ay napatilapon ang palang hawak ni Zhao Qiang. Kasunod nito ay isang matinding pagpapatama sa tiyan ni Zhao Qiang. Napasigaw sa hapdi si Zhao Qiang siyang isang nalutong hipon na namimilipit sa lapag habang hindi mapigil ang pagsuka. Mga ginoo at ginang, humiling na kami sa hukuman para sa pangangalaga sa ari-arian. Mula ngayon, ang lahat ng mga palaisdaan ng Baishui Village, ang mga imbakan, pati na rin ang inyong mga bahay, ay mapapasailalim na sa pagkakandado. Kung hindi kayo makakabayad ng $15 milyong, parusahan kayo sa kulungan at mapupunta sa kalsada ang buong nayon nyo. Hanggang sa sandaling ito, ang mga tao sa Baishui Village ay ngayon lamang tunay na nakaramdam ng lamig at kawalan ng awa ng mga kapitalista. Simulat sa pulpa lang ay naghuhukay na ng bitag ang Xu Haicheng dahil hindi naman ito tunay na pakikipagtulungan kundi isang legal na paraan ng pangaagaw. Ang mga kagamitang pang cold chain na iyon, maging ang palaisdaang ito, ay matagal na nilang binalak na kunin ng husto. At ang mismong nagtulak sa baryo sa kapahamakan ay ang pagpapaalis kina Chen Mo at ang pagkakahumaling sa pera ni Liu Guangsheng at Zhao Qiang na wala na sa katinuan ng mga taga-baryo. Hindi sila nangahas na saktan si Wang Kai, kaya't lumingon sila at galit na sumugod kina Liu Guangsheng at Zhao Qiang na nasa lupa, pinagsasapok at pinagsisipa sila habang umiiyak at sumisigaw, ipilit na ibalik ang kanilang mga bahay at ang pera para sa kanilang ikabubuhay. Ang buong Baishui Village ay biglang naging parang impyerno. Kabaliktaran ng matinding paghihinagpis sa Baishui Village, ang Dahuang Village naman sa mga oras na ito ay tinatamasa ang kaniyang tagumpay. Nakayo ako sa tabi ng ekolohikal na daluyan ng tubig na mula sa lupang maalat at nagmamasdan ang mga manggagawa na bihasang gumagawa sa unang pagsubok na pangunguha. Habang dahan-dahang hinihila ang malaking lambat, ang ibabaw ng tubig ay biglang nagningning dahil sa mga kumikislap na alon. Puno ang lambat, lahat ay may habang halos 20 sentimetro, tigas at malinaw ang talukap, sa ilalim ng sikat ng araw, nagkikintaban ang mga crystal shrimp na tila kristal. Napakasigla ng mga ito at malakas na nagtatalulon sa loob ng lambat. Ang katabi ko naman ay ang purchasing director ng isang malaking kumpanya sa pagkain sa syudad, ang Ding Shixuan, na si Zhou Hong. Dati ko na siyang kakilala sa industriya ng supply chain at kilala siya sa pagiging matalas ang paningin at mapili. Dinampot ni Zhou Hong ang isang crystal shrimp, tiningnan ang maputi at malinaw nitong tiyan at ang malinis na hasang nito at mababakas sa kaniyang mga mata ang matinding pagkagusto. Chen Mo, napakahusay mo talaga.
Sa pag-aalaga ng hipon sa alat ng lupa, nagawa mo pang mapataas ang kalidad ng laman ito ng husto. Ang hipon na ito ay walang kahit anong lansa. Ang laman nito ay mas matigas pa kaysa sa Australian lobster. President Joe, wag mo lang titigan. Suriin mo ang kalidad. Hindi na kailangan ni Zhao Hong ng anumang gamit. Diretso na siyang nagpalaga ng ilang piraso. Kahit walang anumang sawsawang ginamit, binuksan niya ang tila kristal na balat ng hipon at kumagat siya ng malaki. Maririnig ang malutong na tunog. Ang laman ng hipon ay makunat at siksik. May dalang kakaibang tamis na agad na lumasap sa loob ng kanyang bibig. Panglangit ang kalidad. Talagang panglangit ang kalidad nito. Nanlalaki ang mga mata ni Zhao Hong habang mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Gaya ng dati, ang lahat ng mga paninda mo ay kukunin ko na lahat. Magbigay ka na ng presyo. Dahan-dahan kong pinunasan ang aking mga kamay at nagtaas ng 2 daliri. Sabi ko na sa iyo dati, ang produktong ito ay hindi para sa mumurahing kainan. Ito ay para sa mga mamahaling kainan lamang. $200 bawat kilo? At saka, kayo na ang bahala sa bayad sa transportasyon. Ang aking microecology cold chain ay para lamang sa pag-iimpake at paniniguradong buhay ang hipon. Sisiguraduhin kong wala ni isang patay na hipon. 200? Nagulat si Zhao Hong sa narinig. Ang presyong ito, kumpara sa ordinaryong hipon sa merkado, ay mas mahal ng 10 beses. Ngunit nag-alinlangan lamang siya nang hindi aabot sa 3 segundo. Sige, payag ako. Ilan ang unang labas nito? Kailangan ko ng 10 tonelada. Magbabayad na muna ako bago kunin ang gamit. Ang sabi ni Zhao Hong nang may paninindigan. Para sa isang taong tulad niya na nagmamay-ari ng mga mararangyang restaurant, ang natatanging sahog na ito ay isang napakahalagang proteksyon para sa kanyang negosyo. Kikinig sina Old Village Chief Li Jiangguo sa isang tabi at nanginginig na ang kanilang mga binti, parang aatakihin na sila sa puso. 200 kada kilo sa 10 tonelada? $4 na milyong iyon. At simula pa lang ito sa Dahuang Village para sa unang subok na ani. Mula sa isinumpa at maalat na lupa ng Dahuang Village, ay may lumabas ng milagro at ginto. At habang naghahanda kaming pumirma ng kontrata, sa bukana ng barangay Dahuang Village, pagewang-gewang na tumakbo palapit ang ilang mga taong punong-puno ng mabahong putik ang katawan. Nasa harapan ng bugbog na mukhang tumanda ng 10 taon na si Liu Guangsheng kasama si Zhao Qiang na nabangasan ng ngipin dahil sa mga taga-barangay. Bigla na lang silang lumuhod sa gilid ng linang ng lupa. Chenmo, President Chen. Parang awan niyo na. Iligtas niyo po ang Baishui Village. Tinitigan ko sila para silang mga asong nakadapa sa lupa. Walang kahit katiting na awa sa aking mga mata, kundi purong kalamigan lamang. Ang laro ay nasa paborito ko ng bahagi sa wakas. Habang sina Liu Guangsheng at Zhao Qiang ay nakaluhod sa putikan, nagmadali silang gumapang palapit sa paanan ko. Brother Mo, Master Mo, napahamak kami ng husto dahil sa Shu Haicheng. $15 milyong iyon. Kahit maubos ang dugo ng lahat sa barangay, ay hindi namin iyon mababayaran. Nakikiusap ako. Alang-alang sa ating pagkakasama sa iisang barangay mula pagkabata, tulungan nyo naman po kaming mga kaibigan nyo. Liu Guangsheng ay labis na humahagulgol habang sinasampal ang kanyang sarili at bawat sampal ay dinig ang lakas. Xiao Chen, nasilaw sa pera ang tito, naging makitid ang aming pananaw. Ikaw ang pinakapamilyar sa mga cold chain equipment na iyon. Sabihan mo si Boss Shu na kaya lang namatay ang mga hipon ay dahil nasira ang makina na wala kaming kinalaman doon, hindi ba? Basta't pumayag kang magtestigo, ang kagamitang iyon ng baryo, pati ang ilang daang ektaryang palaisdaan, ibabalik naming lahat sa iyo. Mula sa itaas ay pinapanood ko ang 2 lalaking ito na parang mga asong ligaw. Wala akong nararamdamang galit kundi lungkot para sa mga nakakaawang payaso na ito. Ibababa sa akin? Director Liu? Nakalimutan mo na ba na ang cold chain station na iyon ay orihinal na itinayo ko gamit ang $2 milyong. Pinilit ninyong kuhanin iyon, sinira nyo, tapos ngayon gagamitin nyo ang sarili kong gamit para makipagnegosasyon sa akin? Umalis ako sa daan upang ipakita ang nasa likuran ko, ang kalalabas lang nahuli na 10 toneladang crystal shrimp sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bawat dambuhala at kumikinang na crystal shrimp ay naglulukso sa mga lambat na puno ng sigla. Nalaki ang mga mata ni na Liu Guangsheng at Zhao Qiang habang nakatitig sa mga hipong ito. Buong buhay silang nag-alaga ng mga ordinaryong hipon, kaya kailanman ay hindi sila nakakita ng ganito kagandang klase. Ipakikilala ko kayo? Siya ang purchasing director ng Dingxixuan sa siyudad na si President Zhou. Ang lahat ng mga hipong ito ay binili na lahat ni President Zhou. Hulaan nyo kung magkano ang bawat kilo? Napalunok ng may halong dugo si Liu Guangsheng at nagbakasaling sumenyas ng numero. 550? Napatawa si Zhou Hong sa tabi at umiling. Sa galing ni Chen, ang $50 ay hindi sapat kahit sa balat lang ng hipon. $200 bawat kilo. Bayad muna bagong produkto. Dito sa 10 tonelada, $4 na milyong na cash. Ang ipinalipat ko na sa account ni Dahuang Village. 200? Nang marinig ang numerong iyon, parang tinamaan ng kidlat si Liu Guangsheng. Napaupo na lang siya sa putikan, tulala ang kaniyang mga mata, at nanginginig ang buong katawan, habang si Zhao Qiang naman ay naglabas ng isang ungol na parang nasugatang hayop, habang mariing sinasabunutan ang kaniyang buhok, hanggang sa bumaon
ang mga kuko niya sa kaniyang anit. Ngayon alam niyo na ang pakiramdam ng mawalan? Buko ako. Pektang tiningnan si Liu Guangsheng sa mga mata niyang punong-puno ng pagsisisi at dahan-dahan kong nilinaw sa kanila ang kanilang maling ginagawa. Akala niyo ba talaga na ang tinimpla kong $30 bawat kilo na espesyal na pakain ay para lang sa kickback? Iyon ay high-purity microecological antibacterial enzymes na ginawa para labanan ang mga nakakalason na ammonia nitrogen sa pagsasakang siksikan. Pinalitan niyo ito ng pakain na nagkakahalaga lang ng barya na para na ring naglagay kayo ng lason sa tubig. Akala niyo ba talaga na ang cold chain ay isa lang malaking freezer? Iyon ay isang live dormant chamber na kailangan ng tamang sistema para ma-adjust ang level ng oxygen at temperatura ng eksakto. Tinanggal niyo ang filter ng tubig, ibinaba ang temperatura sa pinakasagad at pilit na ginintin ang mga may sakit na hipon dahilan para lalo lang silang mabulok ng mabilis. Hindi malakas ang boses ko pero parang malalakas na martilyo ito na dumudurog sa kanilang pagkatao. Dahil sa pagmamarunong nyo at pagtitipid, kayo mismo ang pumindot sa button na nagpasabog sa buong baryo. Magaling nga ang pagkakagawa ng patibong ni Xu Haicheng, pero kung hindi kayo naging gahaman at kusa pang tumalon doon, wala siyang magagawa sa inyo. Xiao Chen, President Chen, nagkamali po kami. Talagang aminado na po kami sa pagkakamali namin. Napakarami nyo na pong kinikita ngayon at ang $4 na milyong ay balewala lang sa inyo. Pwede po ba kaming makahiram ng $15 milyong? Ituring nyo na pong utang ng Baishui Village sa inyo at habang buhay kaming magsisilbi sa inyo. Walang awa ko siyang itinulak palayo gamit ang paa ko. Liu Guangsheng, masyado mong pinapahalagahan ang sarili mo. Sa tingin mo ba ang pagsisilbi nyo ay nagkakahalaga ng $15 milyong? Gusto nyo ba na iligtas ko kayo? Sa susunod na buhay na lang. Bumalik kayo at sabihin sa mga tao ng Baishui Village na hintayin na lang ng maayos ang desisyon ng korte. Kapag tapos na ang inyong pagkalugi at nasa subasta na ang mga ari-arian, gagamitin ko ang pinakamababang presyo upang ang mga pasilidad ng cold chain at palaisdaan ng Baishui Village ay mabili ko ng legal. Tungkol naman sa mga utang ninyo sa Xu Haicheng, mga utang na hinding-hindi nyo na mababayaran, malugod ko kayong tinatanggap sa aking pabrika bilang mga pansamantalang manggagawa upang sa pamamagitan ng inyong dugo at pawis ay dahan-dahan nyo itong mabayaran. Pagkatapos sabihin niyon, hindi ko na muling tiningnan ang dalawang talunang iyon at naglakad na ako patungo sa control tower. Sa putikan sa aking likuran, dinig ang pagsusuka ni Zhao Qiang dahil sa matinding sama ng loob, tang malakas na pag-iyak ng kawalan ng pag-asa ni Liu Guangsheng. Nang gabing iyon, sa pinakataas na bahagi ng punong tanggapan ng Xu Haicheng Group sa lungsod sa isang mamahaling upuan ng boss, nakaupo ang isang lalaking payat ang pangangatawan na may mga matang matatalas tulad ng isang lawin. Siya ang tao na kumokontrol sa 70% ng bentahan ng mga sariwang produkto, ang makapangyarihang negosyante ng mga pagkaing dagat si Xu Haicheng. Kayuko ang ulo ni Wang Kai at nanginginig na nakatayo sa harap ng lamesa na parang hindi makahinga sa kaba. Ang ibig mong sabihin, ang Zhaohong ng Ding Shixuan ay tumanggi sa ating mamahaling inaalok ng mga Australian lobster at sa halip ay pumunta sa isang maalat na lupain na kung tawagin ay Dahuang Village para kumuha ng 10 toneladang hindi kilalang mga crayfish? Opo. Opo, Chairman. Pinunasan ni Wang Kai ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nagtanong-tanong po ako. Ang nasa likod ng teknolohiya ng Dahuang Village ay ang si Chen Mo na pinalayas sa Baishui Village noon. Nag-alaga siya ng isang klase ng crystal shrimp na ibinebenta sa napakataas na halaga na $200 kada kilo. Napahinto sa pagkilos si Xu Haicheng habang may guhit na gumalaw sa wine na nasa kanyang baso. $200 kada kilo at kayang palakihin sa maalat na lupa. Piningkit ni Xu Haicheng ang kanyang mga mata at ang kanyang galing sa negosyo ang nagparamdam agad sa kanya ng nakakatakot na potensyal nito. Nakakaaliw. Kunin mo agad ang lahat ng mga ari-arian ng Baishui Village. Pagbayarin sila ng mahal. Tapos, imbestigahan niyo ang ruta ng transportasyon ni Chen Mo. Kung gusto niyang makipaglaro ng malakihan, tuturuan ko siya. Dito sa lugar na ito, ako ang masusunod. Si Xu Haicheng ay biglang hinampas ang baso sa lamesa, nabasag ang kristal at tumalsik sa sahig ang mapulang wine. Kapag gusto ni Xu Haicheng na tapusin ang karera ng isang tao sa probinsya, karaniwan ng isang salita lang ang kailangan niya. Matapos ang 3 araw, iyon na ang araw na ang Dahuang Village ay maghahatid sa Ding Shixuan ng 10 toneladang kristal na hipon. Sa daang kailangang daanan patungong syudad, may 3 itim na kotseng Land Rover ang nakaparada. Si Wang Kai ay nakasandal sa pinto ng kotse, habang may hawak na baseball bat sa kamay at ang kaniyang madilim na paningin ay nakatitig sa malayong dulo ng kalsada. Mahigit 10 malalaking lalaki ang nakakalat sa paligid, hinaharangan ang buong daan. Isang bataan ang lumapit at nagsabi, President Wang, nagsabi na po si President Xu na ngayong araw, kahit isang hipon ng Dahuang Village ay hindi pwedeng makapasok sa syudad. Kinuha ni Wang Kai ang sigarilyo at malamig na tumawa. Siyempre naman, gagawa sila ng negosyong pagkaing dagat sa teritoryo natin. Pero gusto pa rin nilang iwasan ang kontrol ng Chairman Xu? Dahil lang alam ni Chen Mo ang kaunti tungkol sa pagsasaka, ay akala niya kung sino na siya. Ngayong araw, tuturuan ko siya kung gaano kadelikado ang pasikot-sikot sa logistik. Habang nagsasalita siya, may umuusok na alikabok sa dulo ng highway. May 3 malalaking truck na may tatak na Dahuang Village Eco Agriculture na mga palamigang sasakyan ang dahan-dahang papunta sa direksyong ito. Nandiyan na sila, harangin nyo. Sa isang utos ni Wang Kai, ilang sasakyan ang biglang humarang, kasabay ang nakakarindig na tunog ng preno
Sa pilitan nilang pinahinto ang tatlong malalaking truck sa gitna mismo ng daan. Ang driver ng truck ay isang taga-Nayon mula sa Dahuang Village na mahigit 50 taong gulang na. Sobrang namutla sa takot. Agad nilock ang mga pinto dahil sa pangamba. Bit ni Wang Kai ang isang baseball bat. Habang kampanteng naglalakad at malakas na hinampas ang windshield, biglang nagkalamat na parang sapot ng gagamba ang salamin. Baba na kayo dyan. Magkakaroon lang ng inspeksyon. Pinaghihinalaan ko na may dalang mga may sakit na hipon ang truck ninyo. Nanginginig sa takot na hinila pababa ang driver. Hindi man lang siya nilingon ni Wang Kai at dumiretso na sa likod ng truck, siya kasumenyas. Sirain nyo ang pinto at buksan. Sinabi ni President Xu na kapag may nakita kayong mga hipon, sirain nyo ang lahat kasama ang truck. I-charge nyo iyan sa utang ni Baishui Village? Agad na lumapit ang ilang tauhan, dala ang mga gamit na pambukas, makalipas ang ilang nakakabinging tunog ng pagkiskis ng metal. Ang mabigat na pinto ng refrigerated truck ay sapilitang nabuksan at bumungad ang malamig na hangin. Sa loob ng truck ay maayos na nakaayos ang mahigit 100 asul na mga balde. $200 ang presyo kada kilo, hindi ba? Ngayon, lahat ng iyan ay magiging basura na. Sa mga mata ni Wang Kai, makikita ang matinding tuwa sa kanyang gagawin. Tumalon siya sa loob ng truck, itinaas ang baseball bat, tinarget ang unang asul na balde at malakas itong hinampas. Nagkawasak-wasak ang baldeng plastic at ang tubig sa loob nito ay parang talon na bumuhos palabas. Dahil dito ay nabasa si Wang Kai, walang hipon, kahit isang piraso ay wala. Ang lahat ng umaagos sa sahig ay puro lang kulay tsokolating burak na nakapait at maalat. Natigilan si Wang Kai, pinahid niya ang putik sa kanyang mukha. At parang asong ulol na sumugod sa ibang mga timba, isa-isa niyang binasag ang mahigit 10 sa mga ito. At lahat sila ay puro maputik na tubig mula sa maalat na lupa. Biglang kinuha ni Wang Kai ang driver na nanginginig sa takot at galit na sumigaw. Nasaan ang mga hipon ni Dahuang Village? Saan tinago ni Chen Mo ang mga paninda? Nauutal na sumagot ang driver. Ang sabi po ni President Chen, ngayong araw ay dalhin namin ang mga maruming tubig na ito sa factory sa lungsod para linisin. Wala po siyang binanggit tungkol sa mga hipon. Habang nanlalamig ang buong katawan ni Wang Kai at napagtatanto niyang naisahan siya, biglang tumunog ang telepono sa bulsa niya, tumatawag si Xu Haicheng. Pagkasagot ng tawag, ang boses ni Xu Haicheng na tila handang pumaslang sa tindi ng galit ay bumasag sa pandinig ni Wang Kai. Wang Kai, bulag ka ba? Ang 10 toneladang hipon ni Chen Mo, kalahating oras na ang nakakalipas, ay masigla at sariwa pang na-deliver sa kusina ng Ding Shixuan. Ang matandang tuso na si Zhou Hong ay naghahanda na para sa isang food tasting event at ang buong alta sosyedad sa probinsya ay nagkakagulo na. Nasaan ang mga tauhan mo at anong kalokohan ang ginagawa nyo? Parang tinamaan ng kidlat si Wang Kai. Hindi ito posible. Lahat ng cold chain delivery truck sa probinsya at bawat lagusan sa expressway ay may mga mata tayo. Kahit patubuan siya ng mga pakpak, hindi siya makakalusot doon. Hindi siya gumamit ng pakpak, kundi dumaan siya sa special express train para sa mga sariwang produkto. Binasag si Xu Haicheng sa kabilang linya ng telepono at galit na sumisigaw. High-speed rail fresh express train, ang mga salitang ito ay parang isang malaking martilyo na tumama sa ulo ni Wang Kai. Sa sandaling ito, sa platform ng kargamento sa South High-Speed Rail Station ng Kabisera, nakasuot ako ng simpleng puting polo bang pinapanood ang mga manggagawa na nagbababa ng huling batch ng mga lalagyan ng crystal shrimp mula sa bago ng high-speed rail train at maayos itong inililipat cold chain truck ni Ding Shixuan. Nakatayo sa tabi ko si Zhou Hong habang tinitingnan ang mga dekalidad na hipon sa loob ng mga transparent na lalagyan at pulang-pula ang mukha niya sa tuwa. Pare, napakahusay ng ginawa mong sikretong diskarte. Ang matandang iyon na si Xu Haicheng. Akala niya dahil kontrolado niya ang mga kalsada at terminal, ay kaya ka na niyang manipulahin. Hindi niya maiisip na kaya mo palang makuha ang Express Fresh Line ng Railway Bureau. Nag-thumbs up sa akin si Zhou Hong. Pinagpagan ko ang alikabok sa aking manggas sa isang kalmadong tono. Si Xu Haicheng ay parang hari sa sarili niyang mundo. Ang pananaw niya ay hanggang sa pangaagaw lang ng teritoryo at pang-iipit na parang mga siga. Wala siyang alam tungkol sa modernong logistics network. Noong supply chain architect pa ako sa isang higanteng e-commerce, ang tinulungan kong buuin ay ang cold chain network ng high-speed rail at aviation sa buong bansa. Basta malaki ang kita, crystal shrimp na $200 kada kilo, kayang-kaya ang gastos sa transportasyong ito. Kaya kung gamitin anumang oras, ang pinakamataas na antas ng logistics resource. Gusto ni Xu Haicheng na gumamit ng ilang lumang van at ilang mga tambay para harangan ang transportasyon ng bansa para siyang naghahanap ng sakit ng ulo. President Zhao, ligtas na nakarating ang mga gamit. Para naman sa susunod na market hype, nakadepende na yan kay Ding Shixuan. Huwag kang mag-alala. Paglipas ng gabing ito, malalaman ng lahat ng mararangyang kainan sa probinsya na maliban sa lobster at king crab, mayroon pang isang napakamahal na putahe, ang Dahuang Village Crystal Shrimp. Ang mga supply ng mamahaling seafood sa kamay ni Xu Haicheng ay tiyak na mababawasan agad. Tumango ako, akmang aalis na, nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko. Isa itong text notification para sa public auction mula sa korte. Dahil sa kawalan ng pambayad sa $15 milyong na multa sa Xu Haicheng Group, lahat ng mga ari-arian ng Baishui Village, kasama na ang itinayo kong oxygenated cold chain base station, pati na ang 800 ektaryang kontrata sa palaisdaan, ay formal nang pumasok sa foreclosure auction. Ang panimulang presyo ay $2 milyong na tamang-tama sa halagang inilabas ko noong una
Habang nakatingin sa screen ng phone ko, bagyang sumilay ang isang malamig na ngiti sa labi ko. Shu Haicheng, kinukuha mo ang teritoryo ng Baishui Village. Dahil gusto mong harangan ang daan ko pabalik? Ngayon, oras na para ako naman ang tumalo sa iyo. Tinawagan ko si Li Jiangguo. Uncle Li, handa na ba ang pera sa account? Magsuot ka ng maayos na damit bukas at samahan mo ako sa City Court. Bibilhin natin ang Baishui Village ng naaayon sa batas. Sige po. Xiao Chen, susunod po ako sa inyo. Pagkababa ng telepono, tumingala ako sa maulap na langit ng syudad at tumalas ang tingin ko na parang talim ng kutsilyo. Nagsisimula pa lang ang digmaan sa negosyo, Shu Haicheng, pagpapainit pa lang ito, sa loob ng auction hall number 3 ng lungsod. Napakalamig ng aircon, pero ang mga nakaupo sa likuran na sina Liu Guangsheng at Zhao Qiang ay tagaktak ang pawis at nanginginig na parang mga tuyong dahon sa hangin. Sa loob lang ng ilang araw, kung dalawang lalaking dating makapangyarihan mapang-abuso sa Baishui Village, mapuputi na ang buhok ngayon. Bog ang mga mata. Tila mga patay na naglalakad. Ang lahat ng pag-asa nila ay nakasalalay na lamang sa auction ng mga ari-arian ngayong araw. Kung ang 800 ektaryang palaisdaan ng Baishui Village at ang cold storage facility ay mabebenta sa mataas na halaga, tulad ng 10 milyong dolyar, ay mababawasan ng malaki ang utang nila sa Shu Haicheng dahil sa paglabag sa kontrata. Basta't huwag lang silang lubusang mawalan. Kahit mamulot pa sila ng basura sa habang buhay, ay mas mabuti na iyon kaysa ngayong nahaharap sila sa panganib na makulong. Noong sandaling iyon, bumukas ang mabigat na pinto ng auction hall, at si Shu Haicheng kasama ang grupo ng mga bodyguard na nakaitim at mga abogadong nakasuit ay pumasok na parang isang haring bumibisita sa kanyang teritoryo. Malamig niyang tiningnan sina Liu Guangsheng at Zhao Qiang na nakayukod sa sulok, ang kanyang tingin ay tila tumitingin sa dalawang peste na maaari niyang tapusin anumang oras. Habang papunta siya para umupo sa VIP seat sa harap, bilang nanigas ang kanyang tingin. Sa upuan sa tabi niya, maayos na akong nakaupo doon, katabi ang nakasuot ng bagong damit pero hatang hindi pa rin mapakali na kapitan ng Dahuang Village, si Li Jiangguo huminto. Sa paglakad si Shu Haicheng, tinitigan ako mula ulo hanggang paa ng mayabang at may silay na mapang-insultong ngisi sa kanyang mga labi. Ikaw ba si Chen Mo? Sa paggamit mo lang ng kaunting diskarte at pagpasok sa mga espesyal na linya ng tren, akala mo ba ay kung sino ka na? Bata, ang industriyang ito ng mga sariwang produkto ay hindi basta-basta mapapasok dahil lang may 4 na milyong dolyar ka. Hindi man lang ako tumayo. Ibinaling ko lang ng kaunti ang aking ulo habang nakakalokong tinitingnan ang makapangyarihang negosyante na may kontrol sa 70% ng industriya sa buong probinsya. Tama si Chairman Shu, masyadong malalim ang tubig, kaya madaling malunod ang mga elepanteng masyadong mataas ang tingin sa sarili. Pumunta rito si Chairman Shu ngayon para makuha ang lahat. Ang mga ari-arian ng Baishui Village ay gusto mong kunin sa mababang presyo, di ba? Ano naman kung totoo? Sa negosyong ito, magsisimula ang presyo sa 2 milyong dolyar at ako si Shu Haicheng ang kukuha nito. Tingnan natin kung sinong mangangahas na lumaban sa akin dito sa syudad. Iyang kakarampot na 4 na milyong dolyar mo. Mas mabuting itago mo na lang ng maigi dahil baka sa huli, pati ang pambili ng kabaong para sa Dahuang Village ay mawala pa. Tingnan na lang natin. Tahimik ko nang binawi ang aking tingin at hindi na siya pinansin. Ikapulo na ng umaga, tumunog na ang martilyo ng hukom at formal nang nagsimula ang bidding. Ang ibinebenta ngayon ay nasa ilalim ng pangalan ng Baishui Village, 800 ektaryang kontrata sa palaisdaan, at pati na rin ang 2,000 metro kwadradong pasilidad ng cold chain. Dahil ang ari-ariang ito ay naka-freeze dahil sa mga utang, sinasagawa na ngayon ang sapilitang legal na bentahan. Nagsisimula ang presyo sa 2 milyong dolyar at ang dagdag sa presyo ay hindi bababa sa 100,000 dolyar. Ang malinaw at formal na boses ng auctioneer ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa likurang bahagi, si Liu Guangsheng ay mahigpit na nakahawak sa likuran ng upuan na tila mapuputol na ang kanyang mga kuko, habang tila nababalisa na bumubulong ng Itaas niyo ang presyo. Nakikiusap ako, taasan niyo pa ang bid. Nakaupo si Wang Kai sa tabi ni Shu Haicheng, hindi man lang itinataas ang plaka at tinatamad lang na sumigaw ng panimulang presyo, 2 milyong dolyar. Nanahimik ang buong paligid, ang mga negosyanteng naroon lang para manood. Nang makitang tauhan ni Shu Haicheng ang nag-alok, ay isa-isang umiwas ng tingin, naging seryoso at natahimik na parang mga duwag. Sino ba naman ang gugustong para sa isang lumang baryo ay banggain ang pinuno ng sindikato sa probinsya? Nagsimulang magbilang ang auctioneer. 2 milyong dolyar, one time. Ang mga puso ni Liu Guangsheng at Zhao Qiang ay agad na gumuho at napahikbi na lang sa sobrang kawalan ng pag-asa. 2 milyong dolyar. Ibig sabihin nito ay kailangan pa nilang pasanin ang 13 milyong dolyar na utang at hindi na kailanman makakabangon pa. Sa sandaling iyon, isang malamig at kalmadong tinig ang narinig mula sa unang hilera. 2 milyon at 100,000 dolyar. Lahat ng mga mata ay biglang napako sa akin. Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong numero. Nang walang anumang ekspresyon, biglang napakunot ang noo ni Shu Haicheng at lumingon sa akin para tumitig ng masama. Lalong nagalit si Wang Kai na parang pusa na naapakan ng buntot at dinuro ako habang sumisigaw. Ikaw, Chen, nananadya ka ba? Sino ka sa akala mo para lumaban kay President Shu? Sa subasta, kung sino ang may pinakamataas na alok ang panalo, President Wang,
Kawalan ng galang sa patakaran ang ginagawa nyo. Napasinghal na lang si Xu Haicheng at kinindatan si Wang Kai na pagdesisyonan niyang tapusin ako gamit ang kanyang pera at na nagdagdag ng presyo si Wang Kai. 3 milyong dolyar. 3 milyon at 10,000 dolyar. 4 na milyong dolyar. 4 na milyon at 10,000 dolyar. Patuloy na tumataas ang presyo. Sina Liu Guangsheng at Zhao Qiang na nasa likurang bahagi ay makikita sa kanilang mga mata ang muling pag-alab ng matinding pag-asa. Tama, ganyan nga. Huwag mo siyang tatantanan. Mas mabuting umabot pa ito ng 10 milyong dolyar. Nang galit na isinigaw ni Wang Kai ang 4 na milyon at 900,000 dolyar. Ang mga barahang hawak ko ay sa totoo lang ay hindi na sapat. Napansin ni Xu Haicheng ang kalagayan ko, tumawa siya ng mapangapi at siya na mismo ang nagtaas ng plaka. 5 milyong dolyar. Chen Mo, hindi ba't gusto mong protektahan ang cold chain na ikaw mismo ang nagtayo? Sige, magdagdag ka pa kung matapang ka. Ngayon, pasasukuin kita gamit ang pera ko. Dahan-dahan kong nilingon at tiningnan ang napakayabang na si Xu Haicheng. Pagkatapos ay bigla akong ngumiti. Ibinaba ko ang hawak kong numero, sandal sa upuan, di malakas ang boses ko, ngunit malinaw itong narinig sa buong auction hall. Napakayaman nga talaga ni Chairman Xu. Bago ka magbayad, mayroon lang akong isang paalala. Ang iyong legal team, kaninang umaga ba ay nakita ang internal na anunsyo mula sa Bureau of Environment? Natigilan si Xu Haicheng. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ng kanyang chief lawyer. Mabilis na kinuha ang phone at sunod-sunod na ni-refresh ang pahina. Galit na sumigaw si Wang Kai. Chen Mo, huwag kang magpanggap na may nalalaman dito. Dahil sa kagustuhan ng Baishui Village, dinagdagan pa ng malawakang pagkalat ng sakit na Black Gill, kagabi lamang, ang resulta ng mabilisang pagsusuri ng Bureau of Environment lumabas na. Sa putik ng 800 ektaryang palaisdaan, sobra-sobra ang ammonia, nitrogen at heavy metals. Ito ay idineklara na bilang matinding kontaminasyon. Ang pinagmumulan ng tubig. Ang aking mga salita ay tila isang malakas na pasabog na agad na gumimbal sa loob ng hall. Tinigan ko ang unti-unting namumutlang mukha ni Xu Haicheng. Ayon sa bagong regulasyon ng batas sa kapaligiran, ang 800 ektaryang palaisdaang ito ay kailangang dumaan sa sapilitang rehabilitasyon. Bumatapos ang rehabilitasyon, di ito maaaring gamitin sa anumang aktibidad ng pag-aalaga at ang tinatayang gastos para sa proyektong rehabilitasyon ay nasa pagitan ng 8 hanggang 10 milyong dolyar at ang lahat ng gastos na ito ay babalikatin ng buo ng bagong may-ari ng ari-arian. Ang ngiti ko ay mas lalong naging mapait. Ibig sabihin, ang binili ni Chairman Xu sa halagang 5 milyong dolyar ay hindi isang kayamanan, kundi isang delikadong butas na pagtatapunan pa ng 10 milyong dolyar. Congratulations, Chairman Xu. Walang kwentong sinasabi mo. Ang abogado sa likod niya, habang basang-basa ng pawis, ay iniabot ang screen ng cellphone sa harap niya. Nakasilat doon ang isang dokumentong mula sa tanggapan ng gobyerno para sa kapaligiran, isang mahalagang kautusan na kalalabas lang. Ang lahat ng sinabi ko ay naging tumpak. Nanigas ang katawan ni Xu Haicheng sa sobrang kaba. Kung bibilhin niya ang lupang ito, di lang 5 milyong dolyar ang gagastusin niya, kailanganin pa niyang magbayad ng 10 milyong dolyar para sa pagsasaayos nito. At ang itatayo sanang sakahan na kailangan niya ay baka hindi pa magamit sa loob ng ilang taon. Ito ay isa lamang malaking bitag. Maging ang auctioneer sa entablado ay nalito rin sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari at sinunod na lang ang daloy sa pamamagitan ng pagbibilang. 5 milyong dolyar sa unang tawag. 5 milyong dolyar sa pangalawang tawag. Ang abogado ni Xu Haicheng ay sumigaw sa sobrang tataranta. Teka lang po. Ito ay dahil sa sadyang pagtatago ng depekto sa ari-arian? Binabawi na namin ang aming alok? Matapos ang mabilisang pag-uusap ng hukom, dahil sa biglaang anunsyo ng gobyerno, pinayagan si Xu Haicheng na bawiin ang 5 milyong dolyar na alok niya na udyok lang ng galit. Sa sandaling iyon, wala na ni isa sa mga naroon ang nagtangkang mag-alok pa. Sino ba naman ang gugustuhing sumalo sa isang bitag na magdudulot ng 10 milyong dolyar na pagkalugi? Sina Liu Guangsheng at Zhao Qiang sa likurang bahagi ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa at nagsimula na silang humagulgol sa iyak. Ibig sabihin nito, hindi lang nawalan ng halaga ang kanilang ari-arian, ito ay naging pabigat pa sa kanila. Kahit ang 2 milyong dolyar na halaga nito ay mawawala na rin. Noong magdedeklara na ang hukom na walang nanalo sa huling segundo, muli kong itinaas ang aking numero. Dahil mukhang wala nang kukuha rito, aalokin ko ang panimulang halaga na 2 milyong dolyar. Nagulat ang lahat ng naroon. Mas lalong natakot si Li Jiangguo kaya bigla niyang hinila ang manggas ko. Xiao Chen, nawawala ka na ba sa sarili mo? Delikadong lugar iyan. Magbabayad ka ng 10 milyong dolyar. Tiningnan ako ni Xu Haicheng na parang baliw. Pagkatapos ay biglang tumawa ng puno ng kasamaan. Chen Mo, nababaliw ka na ba? Gumastos ka ng 2 milyong dolyar para sa walang kwentang lupa at maglalabas ka pa ng karagdagang 10 milyong dolyar? Sige lang, ayos yan. Ngayong araw ay panonoorin ko ang iyong pagbagsak. 2 milyong dolyar, 3 beses, tapos na ang bentahan. Bumagsak ang martilyo ng korte. Tumayo ako at inayos ang aking suit. Tsaka lumakad ng diretso sa harap ni Xu Haicheng. Hinarap ko ang kanyang mapanghamak na tingin. Lumapit ako ng kaunti sa kanyang tainga at sa boses na tayong dalawa lang ang makakarinig, bumulong ako sa kanya. Chairman Xu, nakalimutan mo na ba? Kung anong teknolohiya ang ginagamit ko sa Dahuang Village? Biglang nawala ang tawa sa mukha ni Xu Haicheng. Ang Micro-Ecological Living Water Cycle Algorithm para sa nakakalason na lupang kailangang linisin ng iba sa loob ng ilang taon at paggastos ng 10 milyong dolyar
Ang sistema ko, kapag naikabit na doon, ay mangangailangan lamang ng 6 na buwan para malinis ang lason at gawing sustansya para sa mga benthic organism. Hindi lang ako makakatipid sa gastos, itong 800 ektaryang lupang ito, pagkalipas ng ilang buwan, ay magiging ikalawang bahagi ng aking mga crystal shrimp. Isang napakalaking hatching ground. Dapat pa akong magpasalamat sa pagpapaubaya ni Chairman Shu dahil hinayaan niya akong makuha ito sa napakamurang halaga para sa pagpapalawak ng aking negosyo. Pasinghap na lang si Shu Haicheng at bahagyang gumiwang ang kanyang mga hakbang. Kung hindi lang siya inalalayan ni Wang Kai, halos matumba na siya sa kanyang upuan. Ipinagmamalaki niyang paraan ng pagnenegosyo, harap ng binatang ito na maalam sa teknolohiya, pinaglaruan lang at ginawang katatawanan. Namula ang mga mata ni Shu Haicheng sa galit. Chenmo, humanda ka sa akin. Hindi ko pinansin ang kanyang walang kwentang galit at mabilis akong lumabas ng auction hall. Masilaw ang sikat ng araw, pero nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Nang makuha ang base ni Baishui Village, produksyon ng Dahuang Village ay tataas ng 10 beses. Pero alam ko, dahil sa matinding galit ni Shu Haicheng, hindi siya basta-basta susuko. Nahapon ding iyon, lahat ng bilihan ng lamang dagat sa probinsya at mga supplier ng sariwang produkto ay sabay-sabay na nakatanggap ng isang mahigpit na utos mula sa grupo ni Shu Haicheng. Isang matinding gulo sa mundo ng negosyo ang opisyal nang nagsimula. Noong Setyembre, mati pa rin ang sikat ng araw pagkatapos ng tag-init, ngunit sa loob ng Dahuang Village na gawang eco base ay sobrang lamig ng tensyon. Ang mandang kapitan na si Li Jiangguo, na may hawak na lumang phonebook, ay nanginginig ang kamay habang sinusuot ang salamin. Sa buong mag-umaga, tinawagan niya sa buong probinsya ang mahigit 20 malalaking supplier ng mga sariwang produkto. Oh Laoli, hindi kita gustong tulungan. Naglabas na ng salita si Shu Haicheng. Sino ang maglalakas loob na kumuha sa Dahuang Village kahit isang hipon lang? Bukas din ay puputulin nila ang lahat ng supply namin ng imported na lamang dagat. May pamilya kaming binubuhay, hindi namin sila pwedeng kalabanin. Si Li Jiangguo ay malungkot na ibinaba ang huling tawag at tumingin sa akin nang may namumulang mga mata. Xiao Chen, wala na. Tapos na ang lahat. Hinarangan ni Shu Haicheng ang lahat ng mga kalsada sa buong probinsya. Kaka-take over lang natin ng 800 ektaryang palaisdaan sa Baishui Village, kaya tumaas ng 10 beses ang produksyon natin. Pero ang panggastos pa lang sa similya ng hipon at kuryente sa araw-araw, parang isang balon na walang hangganan. Kapag hindi natin ito naibenta agad, hindi tayo tatagal kahit kalahating buwan. Nakaupo lang ako sa tabi at mabilis na nag-aayos ng mga code sa aking laptop na hindi man lang tumitingala. Bakit ka nagkakaganyan? Masyadong maliit ang mga palaisdaan sa probinsyang ito at hindi nito kayang tapatan ang ambisyon ko. Eksaktong pagkakataon na iyon, biglang tumunog ang telepono sa lamesa. Si Zhao Hong ito, ang procurement director ng Ding Shixuan. Pagkasagot pa lang ng tawag, ang boses ni Zhao Hong halatang pagod na pagod at punong-puno ng paghingi ng paumanhin. Chen, pasensya na talaga. Ang matandang walang hiyang si Shu Haicheng ay pinutol ang aming high-end seafood supply chain para sa grupo. Hindi na kinaya ng big boss ang pressure at kailalabas lang niya ng pinanlautos na kailangan na nating itigil ang ating pakikipagtulungan. Aayusin ko ang kontrata base sa regulasyon at babayaran ka namin ng $2 milyong bilang danyo sa kanselasyon. Brother, walang kwenta ang brother. Hindi man lang namin maprotektahan ang pangalan mo. Bakante at parang may bara ang lalamunan ni Zhao Hong habang nagsasalita. Bilang eksperto na higit na nakakaalam sa kalidad ng mga produkto, napakahirap makita na ang mga pinakamataas na klase ng crystal shrimp pilit na ibinublock ng mga kapitalista. Ang pakiramdam na ito ay mas masahol pa kaysa parusahan siya ng matindi. Pindot ko ang huling enter key. Sa screen, may isang logistics scheduling system na may pangalang Aurora Starlink ng logistics scheduling system at ang progress bar ay mabilis na umabot sa 100%. Lao Zhao, hindi kita sinisisi. Kinuha ko ang itim na kape sa tabi ko, ng kaunti, at nagsalita ng napakahinahon na nakapangangilabot. Pero bilang kaibigan, bibigyan kita ng payo. Umalis ka na agad sa trabaho mong iyan. Sa sandaling sumuko ang Ding Shixuan sa mga kapitalista, ay natanggal na agad ito sa hanay ng mga pinakamahuhusay na negosyo ng pagkain sa bansa. Pagkababa ng telepono, tinitigan ko ang screen na punong-puno ng mga kumukutitap na berdeng data nodes, at may lumabas na malamig na ngiti sa aking mga labi. Akala ni Shu Haicheng, sa pagharang sa mga wholesaler at chain hotel sa loob ng probinsya, ay mapapatay na niya ang negosyo ko sa Dahuang Village? Isa lang siyang mapagmataas na hari ng lumang sistema, hindi niya talaga naiintindihan na sa mata ng isang tunay na digital supply chain architect, ang lumang sistema ng pagbebenta ay matagal na dapat inapon sa basurahan dahil sa walang kwenta nito. Isinako ang laptop at tumayo. Uncle Lee, sabihan ang lahat ng trabahador, simula alas 8 mamayang gabi, magsisimula na tayo sa malawakang paghuli ng mga hipon. Huli ng hipon? Kanino naman natin yan ibebenta? Kinansela na ng Boss Joe ang kontrata. Ibebenta natin sa buong bansa. Pumunta ako sa malaking mapa ng buong bansa sa tabi ng pader, kumuha ng pulang panulat, at sa mga high-speed rail hub, international airport ng probinsya, pati na sa mga nakapalibot na 3 pangunahing syudad ay gumuhit ako ng ilang malalaking bilog. Dahil sinira ni Shu Haicheng ang ating mga plano rito sa probinsya, ngayon ay lalampas tayo sa ating mga limitasyon. Bandang alas 10 ng gabi, rooftop ng headquarter ng Shu Haicheng Group, hawak ni Shu Haicheng ang isang baso ng wine
bang nakatayo sa harap ng malaking bintana, tinatanaw ang ganda ng syudad sa gabi, sobrang ganda ng kanyang mood. Chairman Shu, maayos na ang lahat. Sa loob ng 10 araw, siguradong mauubos ang kanyang pondo. Pagdating ng oras na iyon, pwede na nating tapusin ang laban. Masyadong mapusok ang kabataang iyon. Hindi marunong sumuko. Ngumiti ng mapanghamak si Shu Haicheng. Sige, ipaalam mo kay Chen mo. Basta lumuhod siya sa harap ng kumpanya para magmakaawa at ibigay sa atin ang teknolohiya ng pagpapalaki ng mga crystal shrimp, ay pag-iisipan ko na bilhin ang lahat ng kagamitan niya sa halagang $10 bawat kilo bilang presyong pangbasura na lamang. Opo, ang talino nyo talaga, Chairman Su. Sakto noong papaalis na si Wang Kai para asikasuhin ang mga utos, ang nasa mesa ni Shu Haicheng na pulang secret hotline phone ay biglang tumunog ng malakas. Bigla na lang ibinaba ang telepono. Si Shu Haicheng ay tila tinamaan ng kidlat, tila tumigil ang daloy ng kanyang dugo sa sandaling iyon. Bago pa man siya mahimasman, ang telepono sa lamesa, ang cellphone ni Wang Kai, pati na ang personal na cellphone ni Shu Haicheng, sa sandaling ito ay sabay-sabay na tumunog na tila sa sabog. Nagmamadaling sinagot ni Wang Kai ang tawag at biglang namutla ang kanyang mukha. Shu, Chairman Shu, may malaking problema. Ang Chang'an Club sa Beijing, ang catering ng mga airline sa first class, at maging ang pinakamalaking restaurant ng mga pribadong miyembro sa Magic City ay lahat tumatawag para kansilahin ang kontrata. Sabi nila, ay nakahanap daw sila ng mas mahusay at mas maaasahang supplier ng sariwang lamang dagat. Sino yon? Sino ang supplier na yon? Napalunok si Wang Kai at nanginginig ang boses na sinabing, Starlink Fresh. Ang legal na kinatawan ay si Chen Mo. Napabitaw si Shu Haicheng at napaatras ng 2 hakbang at biglang nabangga sa kanyang lamesa. Sa wakas ay naunawaan na niya ang sinabi ni Chen Mo na masyadong malalim ang tubig kaya nitong lunurin kahit ang elepante. Si Chen Mo ay hindi lumapit sa kahit sinong tradisyonal na mga ahente o reseller. Sa halip ay ginamit niya ang kanyang karanasan bilang supply chain architect para gumawa ng isang cloud direct supply system na konektado sa pinakamalawak na transportasyon sa bansa mula sa mga tren at eroplano. Nilampasan niya ang lahat ng middleman, diretso mula sa mga palaisdaan hanggang sa pagpapadala sa buong bansa. Di lang ito isang labanan sa negosyo, isa itong malupit na pagdurog sa kalaban. Dahil sa matinding sama ng loob, naramdaman ni Shu Haicheng ang lansa sa kanyang lalamunan at ang dugong lumabas sa kanya ay tumalsik sa mamahaling karpet. Sa loob lamang ng isang linggo, ang industriya ng sariwang pagkain sa lungsod nagkaroon ng isang malaking pagyanig na parang lindol matapos mawalan ng suporta mula sa mga nangungunang restaurant sa bansa. Ang daloy ng pera ng Shu Haicheng Group ay biglang naputol, biglang naningil ang mga bangko, ang mga supplier ay nagkagulo sa paniningil, ang dati ay makapangyarihang imperyo ng lamang dagat ay parang isang gusali na nawalan ng pundasyon at malapit nang bumagsak at mas malala pa ang nangyari sa mga tao sa Baishui Village. Sa labas ng head office ng Shu Group sa lungsod, ilang mga gwardiya ang nagwasiwas ng kanilang mga baton at pilit na pinatumba ang mga taong mukhang hapong-hapo at sira-sira ang mga damit sa panguna ni Liu Guangsheng at Zhao Qiang. Ang mga anunsyo ng pagsasara ay kahapon pa nakadikit sa bawat pintuan ng kani-kanilang mga bahay. Ang mga ari-arian ng Baishui Village ay ibenta lamang sa halagang $2 milyong at matapos ibawas ito, nakabaon pa rin sila sa Shu Haicheng Group ng $13 milyong na utang. Ang mga taga-nayon na wala nang mapuntahan, naglakad na parang mga pulubi papunta sa lungsod, lumuhod sa tapat ng gusali ng Shu Group, pang magmakaawa na magmalasakit si Shu Haicheng at burahin ang napakalaking bayarin sa multa. President Wang, parang awa mo na. Lumayo kayo, baka madumihan niyo ang suot ko. May inis na sinipa ni Wang Kai, ang nakaharang na si Liu Guangsheng. Sa mga oras na ito, nawala na ang dating kayabangan ni Wang Kai, lulog ang kaniyang mga mata at puno ng sugat ang kaniyang bibig. Maraming problema ngayon ang kumpanya at hindi nila ito kayang ayusin lahat. Si Shu Haicheng naman nitong mga nakaraang araw sa opisina ay napakarami ng gamit na sinira. Ngayon, tuwing nakikita niya ang grupong ito ni Baishui Village na malas sa buhay, nararamdaman niyang sinuswerte lang ang kamalasan sa kanila. Ang Shu Haicheng ninyo ang nag-setup sa amin. Wala talagang problema sa cold chain equipment noon. Sinasadya ninyong gamitin ng free shipping bilang pain para lang makuha ang nayon namin. Dahil sa inyo, nawala na ang lahat ng ari-arian namin. Gusto niyo ng pera? Hinding-hindi. Ganun ba? Kayong mga hangal, ano pa bang alam niyong gawin kundi ang gumulo? Sugurin niyo sila. Huwag lang mawala ang hininga nila. Parusahan niyo sila ng husto. Baliin ang kanilang mga binti, gawin silang baldado habang buhay, at hayaan silang mamalimos pambayad ng utang. Mahigit 10 guwardiya ang nagtaas ng mabibigat na pamalo na parang mga mababangis na hayop na sumugod sa mga wala namang laban ng mga taga-nayon. Ang tunog ng pagtama ng pamalo sa katawan at mga hiyaw ng sakit ay agad na umalingaw-ngaw sa buong plaza. Habang ang mga taga-nayon ng Baishui Village ay bugbog sarado at malapit ng bawian ng buhay at lubog na sa matinding kawalan ng pag-asa, isang malalim at nagnangalit na ugong ng makina ang biglang maririnig mula sa malayo na papalapit ng papalapit. Sunod nito, eksaktong 10 mabibigat na cold storage truck na parang mga higanting halimaw na bakal at pumasok sa plaza ng headquarters ng Shu Group, naharangan ng gate at lahat ng lagusan ng walang kahirap-hirap. Sa mga gilid ng truck, ang 4 na malalaking simbolo ng laser Starlink sa ilalim ng sikat ng araw ay masyadong masilaw para kay Wang Kai. Pagkatapos, isang itim na Maybach ang maayos na huminto. Dahan-dahang bumukas ang pinto, bumaba ako ng sasakyan, at malamig na tingin na pinasadahan ang harap ko sa nagaganap na gulo ng mga hangal. Sumunod sa akin ay ang Old Village Chief at Li Jiangguo ng Dahwang Village, kasama ang ilang malalakas na lalaki na nagbago na ang anyo at buhay, at sila na ang mga nagbabantay ng logistics area ng Starlink, ang mga kabataan ng Dahwang Village, nakasuot sila ng formal na Amerikana, at puno ng sigla.
Kung ikukumpara sa mga nakahandusay na binugbog na taga-nayon ng Baishui Village, talagang napakalaki at napakalupit ng pinagkaiba nila. Nakita kong nahihirapan ng nasaktang si Zhao Qiang at pilit na nag-angat ng ulo. Nang makita niya ako ng malinaw, parang tinamaan siya ng kidlat sa gulat. Ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata, agad napalitan ng labis na pagsisisi pagpapakumbaba mula sa pagiging mayabang noon. Chen Mo. Xiao Chen, President Chen, nandito ka para iligtas kami, di ba? Malaking boss ka na ngayon. Tulungan mo kaming bayaran ang mga utang namin. Babalik tayo sa Baishui Village. Mag-aalaga kami uli ng mga hipon para sa iyo. Hindi, kahit maging alila mo na lang kami. Tiningnan ko siya mula sa kinatatayuan ko, habang pilit na hinahawakan ng madumi niyang kamay ang dulo ng pantalon ko. Bahagya akong umatras para iwasan siya. Director Liu, bingi ka na ba? Matagal ko nang sinabi sa iyo. Nababalik ako sa Baishui Village bilang may-ari ng mga ari-arian para bawiin ang lahat at hindi para mamigay ng tulong. Lumingon ako sa gawing plaza, sa mga security guard na nanginginig sa takot, at kay Wang Kai, na wala ng malay. Bakit kayo huminto? Ipagpatuloy ang pagpaparusa. Shu Group, hindi ba't mahilig ka sa dahas sa paniningil? Nanginig ang buong katawan ni Wang Kai, at nalaglag sa sahig ang hawak niyang radio. Sino pa ang mga ngahas na galawin ako? Alam na ng buong probinsya na si Chen Mo sa kasalukuyan. Ang swerteng dala sa pinakamalalaking bilihan ng fresh seafood sa bansa. Hawak ko ngayon ang isang malawak at matagumpay na logistics network. Isang salita ko lang, at ang malalaking negosyanteng naghihintay ng mga supply ko, ang mismong magpapabagsak sa Shu Group. Total ang Wang Kai, habang pinipilit ng ngumiti kahit mukha itong mas malungkot pa sa pag-iyak. President Chen, Manahimik ka. Wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Pababain mo dito si Shu Haicheng. Noong sandaling iyon, isang mabigat na yabag ang narinig mula sa likuran ng karamihan. Lumabas si Shu Haicheng kasama ang ilang matataas na opisyal, at kitang-kita ang galit sa kaniyang mukha. Sa loob lamang ng ilang araw, ang dati niyang buhok na napakaayos ay magulo na ngayon, pula ang kaniyang mga mata, at tila tumanda siya ng 10 taon. Chen Mo, huwag mo naman akong sagarin ng husto. Inaamin ko na talo ako sa pagkakataong ito. Inaamin ko na minaliit ko ang teknolohiya mo. Ganito, gumawa tayo ng kasunduan, mamuhunan ka sa grupo namin, gamitin natin ang network ko para sa mga bodega at ang mabilis na logistics mo, at magsama tayo. Tungkol naman sa $13 milyong na utang ng Baishui Village, ituring mo na itong regalo ko, kakansilahin na natin iyon ng tuluyan. Ano sa tingin mo? Nang marinig ang salitang kinalimutan na ang utang, ang mga taga-nayon ng Baishui Village na nasa lupa ay tumigil sa pag-iyak at lahat sila ay tumingin sa akin na para bang huminto ang paghinga nila. Tangtango ko lang, nililigtas ko sila mula sa matinding hirap para makapagsimula muli. Tahimik akong tumingin kay Shu Haicheng, biglang natawa, at lalong lumakas ang tawa ko na punong-puno ng pangungutya at lamig. Shu Haicheng, hindi mo pa rin ba naiintindihan ang sitwasyon? Ang gusto ko ay ang pagbagsak mo. Isang kumpanya na malapit ng mabangkarote ang gusto mong ipakipagtulungan sa akin? Tumalikod ako, kinuha kay Li Jiangguo sa hawak niyang briefcase, isang makapal na dokumento, walang awa na ibinato ito sa mukha ni Shu Haicheng, dahilan upang kumalat ang mga papel sa sahig. Ang merkado na gusto mo, nakuha ko na ng buo. Tungkol naman sa deal na sinasabi mo kanina, pumunta ako rito ngayong araw, hindi para makipagnegosyo. Tumingin si Shu Haicheng sa mga dokumento sa sahig, nang makita niya ang pamagat sa unang pahina, tila nawalan siya ng lakas. Nang hina ang kanyang mga binti at biglang napaluhod sa sahig, isa yung ebidensya na may napakaraming record ng mga bank transfer at mga peking kontrata. Naparito ako para mag-report sa mga autoridad at sa kawanihan ng buwis para sa isang opisyal na sumbong laban kay Shu Group sa kasong pandaraya, paggawa ng mga ilegal na kontrata, malaking panloloko sa buwis, pati na rin ang pagbabayad ng mga masasamang tao para sa gulo. Pagkatapos kong magsalita, mula sa labas ng plaza, narinig ang napakalakas na tunog ng mga sirena ng pulis. 6 na sasakyan ng pulis ang dumating, na tuluyang humarang sa huling takasan ni Shu Group. Sa wakas ay dumating na ang iyong katapusan. Kasabay ng tunog ng malamig na posas, sina Shu Haicheng at Wang Kai ay isinakay sa loob ng police car. Ang naghihintay sa kanila ay ang mahabang investigasyon at habambuhay na pagkabilanggo. Ganap nang na-freeze ang mga ari-arian ni Shu Group. Noon siya ang makapangyarihang seafood tycoon sa mundo ng negosyo. Ngunit sa loob lang ng isang hapon ay naglahong lahat ito. Pagkalipas ng 3 araw, nanatiling matindi ang sikat ng araw sa Baishui Village ngayong Agosto, kumakalat sa hangin ang mabahong amoy mula sa mga nabulok na patay na hipon. Sa ibabaw ng lawa, lumulutang na makapal at luntiang laso ng lason. Ang dati ay masiglang baryo. Sa sandaling ito ay mistulang lugar na wala ng buhay dahil sa pinsala. Ilang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng Village Committee Office, bumukas ang pinto, at tumapak ako sa lupaing ito na pinaglaanan ko ng maraming hirap, at kung saan ako ay walang awang pinalayas. Sa loob ng compound, daan-daang mga residente ng Baishui Village ang nakaupong tila nawalan ng pag-asa. Wala na sa kanila ang dating kayabangan noong naghahati-hati pa sila ng pera, lahat sila ay mukhang tinalo na ng tadhana at labis nang nanghihina. Kahit wala na si Shu Group, di mababago ang desisyon ng hukuman. Ang mga kolektibong ari-arian ng Baishui Village ay na-auction na para pambayad utang habang ang kanilang mga sariling bahay at ipon ay nasa bingit pa rin ng posibleng pag-liquidate at pag-freeze sa anumang oras. Sa harap ng karamihan, si Liu Guangsheng ay benda sa kaniyang braso, habang si Zhao Qiang naman dahil sa bali niyang tadyang ay buktot na ang katawan sa sakit.
Nang makita nila akong paparating, biglang nanginig ang buong katawan nila. Bakas, sa kanilang mga mata, ang labis na takot at kaunting maling pag-asa. Punitin nyo yan. Lumingon ako, at inutusan ang mga kabataan ng Dahwang Village na nasa tabi ko. Ang ilang mabilis na kabataan ay agad na lumapit at ang mga selyo sa pinto ng opisina ng barangay, maging ang mga selyo sa pinto ng cold chain station ay biglang pinunit. Pagkatapos nito, naglabas sila ng bago at makintab na titanium alloy signboards at itinuo ng mga ito sa dingding gamit ang isang maingay na drill. Sa mga signboard ay nakasulat ang mga seryosong salita, Aurora Starlink, ikalawang living breeding base. Mahirap na lumunok si Liu Guangsheng. Sa tulong ng dalawang residente ng nayon, ay pinilit niyang tumayo at nagpilit ng isang ngiting mas pangit pa kaysa sa pag-iyak para lang kumuha ng loob. Chen, President Chen, kayo, ito ba ay dahil binili nyo na ang buong nayon? Ibig bang sabihin nito ay maari na uli kaming magtrabaho sa ilalim nyo tulad ng dati? Uncle Guangsheng, baka may mali kang pagkakaintindi sa terminong binili na. Sa panimulang presyo na $2 milyong, binili ko ang lahat ng kontrata ng palaisdaan at ang karapatang gamitin ang cold chain station dito. Ibig sabihin, mula sa araw na ito, ang 800 ektaryang lupain na ito ng Baishui Village, bawat patak ng tubig, bawat hibla ng damo, pati ang putik na tinatapakan nyo ngayon, ay pagmamay-ari na ni Chen. Mula sa aking briefcase, ay kumuha ako ng makapal na bunton ng mga labor contract at basta na lang itinapon ng mga ito sa sahig sa harap nila. Nasa proseso na ng pagsasara dahil sa utang ang Shu Group, tang mahigit $10 milyong na multa nyo mga hindi mabayarang utang, ay pansamantalang itinigil ng korte ang pag-ilit. Kaya hindi nyo na kailangang matulog agad sa kalsada. Pero dito sa akin, hindi ako nagpapatuloy ng mga taong tamad. Inuro ko ang ilang daang ektarya ng mabahong putikan doon sa malayo, at ang boses ko ay kasing lamig ng isang matalas na patalim. Dahil sa pagtitipid nyo, gumamit kayo ng mga mumurahing kemikal na patuka, kaya ang mga putik sa ilalim ng lawa ay malala na ang kontaminasyon. Upang mailagay ko ang aking ecosystem purification, kailangang linisin ang unang 30 sentimetro ng maruming putik ng mano-mano. Sa 800 ektarya ng maruming putik, hindi pwedeng pumasok ang mga malalaking makina, kaya kailangan kayo ang maghukay nito ng unti-unti at dalhin ito sa itinakdang lugar na malinis. Ang sweldo nyo ay ibabase sa pinakamababang halaga sa merkado, $100 kada araw, at may libreng isang tanghalian. Matapos kong sabihin iyon, ay nagkagulo ang mga tao doon. $100 kada araw? Kailangan pa naming maghukay ng putik ng mano-mano. Masyado namang mabaho ang putik na iyon. Chen mo, mas masama ka pa sa pinakamalupit na amo. Mga nakatatanda sa iyo ang kaharap mo. Bakit mo kami itinatrato na parang mga hayop? Nagngit-ngit din sa galit si Zhao Qiang, at habang hawak ang kaniyang nasaktang tadyang ay sumigaw siya. Hoy, Chen, huwag kang sumobra sa amin. Mabuti pang hindi na lang kami magtrabaho dito. Magtatrabaho na lang kami sa ibang lugar. Lalabas para magtrabaho? Bigla na lang akong napatawa, isang tawang puno ng pait at pangungutya. Naglabas ako ng listahan ng mga may utang sa bangko at itinapat ito sa kanila, kayong lahat. Kasama na sa listahan ng korte, bilang mga taong hindi marunong magbayad o sa madaling salita, mga takas sa utang. Hindi na kayo makakabili ng tiket sa mabilis na tren, hindi na rin makakasakay sa bus, kahit sa bayan man, o sa kahit anong matinong kumpanya na a-applyan nyo, kapag sinuri ang inyong mga ID, agad kayong palalayasin. Hindi na rin kayo makakakuha ng bank card, paano pa kayo makakapagtrabaho sa labas? Wala na kayong silbi sa lipunan ngayon. Maliban dito sa akin, walang kahit saang lugar sa buong probinsya ang kukuha sa inyo. Hindi ba gusto nyo ng realidad? Ito ang realidad. Tumahimik ang lahat, tanging ang tunog lang ng hangin sa maputik na latian ang naririnig. Lahat ng dangal, pag-asa, at kasakiman, sa sandaling ito, ay winasak ko gamit ang pinakamalupit na impormasyon at mga panuntunan. Nahina ang mga tuhod ni Liu Guangsheng, ding lumuhod sa lupa, habang bumubuhos ang kanyang mga luha. Sa wakas, natanto nila na dahil sa maliit na halaga ng pera, ipinagpalit nila ang kanilang mahalagang kalayaan. Pipirma ako. Isang payat na taga-nayon na nanginginig ang kamay, ang pumulot ng kontrata sa lupa, at idiniin ang kanyang fingerprint. Dahil may nauna na, sinundan na ito ng iba. Hindi nagtagal, daan-daang mga taga-nayon ang pumila, at para bang walang buhay na pumirma sa kontratang ito na parang naging katumbas na ng pagbebenta ng kanilang sarili. Mango ako ng may kasiyahan, sabay tago ng kontrata. Magaling. Dahil nakapirma na kayo, kailangan nyo nang sumunod sa mga patakaran ko. Ang dati nyong gawing makupad sa trabaho at ang masamang ugaling mandaya sa mga materyales, mabuting itigil nyo na yan. Pinitik ko ang mga daliri ko at nagbukas ang mga truck sa likod. Mga manggagawa ni Dahwang Village, nagbaba ng mga kahon, ng mga itim na elektronikong gamit, mga bagay ito na mukhang mga sports wristband. Kumuha ako ng isang wristband at malamig na inihayag ang mga susunod na patakaran sa pamamahala. Ito ang katuwang ng Starlink system, isang biometrics monitor at GPS tracking wristband. Dapat itong isuot ng lahat ng 24 oras. Babantayan nito sa lahat ng oras ang heart rate nyo, pati na ang lokasyon nyo. Kapag sa oras ng trabaho, ay nakita ng system na ang heart rate nyo ay mas mababa sa itinakdang limitasyon ng higit sa 10 minuto, o kaya naman ay lumabas kayo sa itinalagang lugar, automatikong ikakaltas ng system ang buo ninyong sahod sa araw na iyon.
Kung may magtangkang sumira sa wristband o magtamad-tamaran habang naglilinis na magre-resulta sa mga tira-tirang lason sa putik, direkta ko kayong ire-report sa mga pulis sa kasong pagsira sa mahahalagang kagamitan ng kumpanya. Masyadong malungkot si Shu Haicheng doon sa loob. Malaya kayong sumama sa kanya para may makasama siya. Digital na pagbabantay, walang awang paggamit ng mga algorithm, ito ang parusang ibibigay ko sa grupo ng mga trader na ito sa Baishui Village ng habambuhay na pagkabilanggo na sadyang inilaan para sa kanila. Habang pinapanood ko ang mga taga-nayon na nanginginig habang isinusuot ang malamig na itim na bracelet, parang nagsusuot sila ng mabigat na dekuryenteng posas. Tumalikod na ako para bumalik sa syudad dahil ang mga kalsada at gusali rito hindi ko na kailangang alalahanin pa. Pagkalipas ng 2 buwan, dumating na ang matinding taglamig. Ang 800 ektaryang maruming paisdaan sa Baishui Village ay kinulo na ng 3 metrong taas na bakod na may kuryente. Umungol ang malakas na hangin na may kasamang malalamig na niebe. Sina Liu Guangsheng at Zhao Qiang na nakasuot ng sirang gomang damit panlabas ay nakatayo sa gitna ng malamig at hanggang bewang na putikan habang pilit na humuhukay gamit ang kanilang mga pala. Dahil silang namumuhay sa luho, kanilang mga katawan na dating malulusog mula sa pagnanakaw ay payat na ngayon at ang kanilang mga mukha ay puno na ng pasma at sugat dahil sa ginaw. Biglang nagliwanag ng kulay pula ang bracelet na nasa pulsuhan ni Zhao Qiang at mula sa malapit, ang spiker na nakakabit sa poste ay agad na naglabas ng isang boses mula sa AI na walang emosyon. Bilang 007, ang bilis ng tibok ng puso ni Zhao Qiang ay bumagsak sa itinakdang limitasyon. Unang babala, ngayong araw, kapag hindi natapos ang paglipat ng 3 toneladang putik, tatanggalan ka ng lahat ng pagkain. at isasagawa ang parusa para sa huling pupwesto. Nang marinig ang salitang parusa sa huling pupwesto, nangatog sa takot si Zhao Qiang na tila nawala sa katinuan. Mabilis niyang isinakay ang mga nakakalason na itim na putik papunta sa kaniyang kariton. Di siya nangahas na tumigil, ni hindi man lang makahinga ng malalim. Dito sa lugar na ito, gumawa ako para sa kanila ng isang napakalupit na sistema ng larong kailangang lumaban para mabuhay. Ito sa totoong replika na napapalibutan ng mga kawat na bakal, ang dami ng nililinising putik araw-araw ang nagsisilbing buhay nila. Kapag naabot ang kota, mapapalitan ito ng isang mainit na mangkok ng kaning pula at matitirhan sa isang kwartong may heater, pero kapag hindi nakamit, mababawasan ang survival points nila, itatapon sila sa isang abandonadong paggawaan ng laryo na walang bubong para magtiis sa ginaw. Kapag naging 0 na ang kanilang points, tuyan na silang aalisan ng kaisa-isang trabaho na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong mabuhay sa gitna ng matinding taglamig, itatapon na sila sa labas ng bakod, harap-harapan sa kawalan ng pag-asa na hindi na makakagalaw pa sa lipunan. Ayokong mawala. Ayokong mapalayas. Habang umiiyak ang matanda na si Liu Guangsheng, ginagamit niya ang kaniyang naninigas na mga daliri para kayurin ang matitigas at nakakalasong putik. Para silang grupo ng mga taong habambuhay na nakulong sa paulit-ulit na trahedya bilang mga ordinaryong tauhan. Araw-araw para sa pinakasimpleng sukatan ng pananatiling buhay, ibuhos nila ang huling hibla ng kanilang lakas, ng pahinga, ng dignidad, gamit ang bawat patak ng pawis at dugo ng natitirang bahagi ng kanilang buhay, binabayaran nila para sa napakabobong kasakiman at pagkakanulo nila noon, ang interes na walang katapusan. Noong sandaling iyon, isang itim na business car ang huminto sa labas ng bakod. Pagkababa ko ng sasakyan, sinalubong ako ni Li Jiangguo kasama ang ilang matataas na opisyal ng may paggalang. President Chen, ang paglilinis ng nakakalasong putik sa Baishui Village ay mas mabilis kaysa sa inaasahan natin. Hindi aabot ng 6 na buwan bago tayo makapagsimula ng produksyon. Ang ikalawang henerasyon ng Dahwang Village na kristal na hipon na may espesyal na gene breeding ay tapos na. Ang unang batch ng 200 tonelada ng dekalidad na stocks ay naisakay na sa bagong binili nating barkong pangtransportasyon na may kontroladong temperatura. Sumulyap ako sa kanila, sa mga taga-nayon ng Baishui Village na hindi na makilala ang mga itsura. At marahang tumango. Maganda ang ginawa nyo. Mula sa may 50 metrong layo sa bakod na may kuryente, tila nakarinig ng ingay sina Liu Guangsheng at Zhao Qiang. Inangat nila ang kanilang mga mukha na punong-puno ng mabahong itim na putik at tulalang nakatingin sa akin. Sa kanilang mga mata, anang inggit, anang galit, anaring kahit anong pagmamakaawa, ang natira na lamang ay pagkamanhid at matinding takot. Hindi ko na sila tinignan pang muli at bumalik na ako sa sasakyan. Di nagtagal, isang pribadong eroplano patungong ibang bansa ang lumipad, patungo ako sa panibagong laban.